KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 871 hanggang 880. Ika-88 na episode lang. Hindi magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 871. Ikaw Uya. Nang dumating ang binata sa pasukan ng palasyo, tinitigan niya ng may mainit na tingin ang mga putol-putol na buto ng kidlat na dragon na umaaligid sa taas sa bulwagan, galit na galit, nagpapalabas ng halimuyak. Ang mga butong ito ay tiyak na nagmula sa isang kidlat na dragon ng kaharian ng langit na Diyos. Magandang bagay, talagang magandang bagay. Pagkatapos pinuhin ang mga buto ng kidlat na dragon na ito, magagawa kong linangin ang aking dark elf body sa yugto ng pagiging perpekto. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, halos hindi napigilan ng binata ang labis na kaligayahan na lumalabas sa kanyang puso, ibinalik ang kanyang ulo at tumawa ng malakas patungo sa langit. Parang sa kanya na ang kidlat na dragon bone fragments na iyon. Ang taong nakatayo sa tabi nila ay tuluyang hindi pinansin. Nakatayo doon si Huang Xiaolong, mukhang walang pakialam. Gayunpaman, ang pag-alam na ang bulwagan ng palasyo na ito ay talagang may kaharian ng langit na Diyos na kumikidlat ng mga buto ng dragon ay isang hindi inaasahang sorpresa para sa kanya, isang kasiya siyang sorpresa. Tulad ng sinabi ng binatang iyon, ang mga buto ng kidlat ng dragon ay talagang magandang bagay. Kung pinino sila ni Huang Xiaolong, hindi lamang nito mapapahusay ang kanyang pangangatawan sa isang kahangahangang antas, maiintindihan din niya ang batas ng kidlat na nakapaloob sa kanila, na magpapaganda ng kanyang lakas sa ibang antas. Napansin lang ng binata si Huang Xiaolong makalipas ang ilang sandali, mid second order high god realm. Brat, dahil pinangunahan mo akong hanapin itong mga buto ng kidlat na dragon, ililigtas ko ang iyong buhay. Maaari ka nang mag-strum ngayon. Kung ang ibang tao ay isang peak-plate third-order high god realm, marahil ay magiging mas magalang siya, gayunpaman, ang isang peak-plate second-order high god realm brat ay hindi katumbas ng pagsisikap. At muli, sa opinyon ng binata, ang hindi pagpatay kay Huang Xiaolong ay sapat na magalang. Nang marinig ang sinabi ng binata sa kanya na sumigaw, hindi nagalit si Huang Xiaolong. Napangiti siya ng mahina habang tumugon sa binata, kung kaya mo akong pasigawin, wala akong pakialam, pero parang wala kang kakayahan. Taglit na natigilan ang binata, saka ito humagalpak ng tawa na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa buhay niya. Brat, sabi mo wala akong kakayahan. Ang lalaking binata ay tumigil sa pagtawa at tumingin kay Huang Xiaolong ng taas baba ng may interes, kilala mo ba kung sino ako? Ipinagpalagay ng binata na si Huang Xiaolong ay ignorante sa kanyang pagkakakilanlan, kaya naman naglakas loob ang binata na magpakita ng napakagandang ugali. Tumango si Huang Xiaolong, alam ko. Yuhuya ng Dark Elf Tribe, ikapitong pwesto. Si Yuhuya ay isang disipulo ng Fourth Order High God Realm. Bukod dito, ngayon lang, binanggit ng binata ang Dark Elf Body, kaya hindi mahirap para kay Huang Xiaolong na hulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Yuuya, lumiwanag ang kanyang mga mata ng bahagyang madilim na berdeng glow, halatang hindi niya inaasahan na makilala siya ng brat. At kahit na malaman kung sino siya, siya ay naglakas loob na maging walang hiya. Not to mention the fact na ang brat na ito ay isang peak mid-second order high god realm. Sumimangot si Yuuya, hindi matukoy kung ano ang nagbigay kay Huang Xiaolong ng ganoong pagtitiwala. O ang brat na ito ay gumagawa lamang ng mga bagay, umaasa na hatiin ang isang maliit na bahagi ng mga fragment ng buto ng dragon ng kidlat. Walang sino man ang hindi matutokso sa harap ng isang heavenly god realm na kumikidlat sa mga buto ng dragon. Brat, wala akong pakialam kung sino ka. Itong mga buto ng kidlat na dragon, kailangan kong makuha ang lahat ng ito. Nanlamig ang titig ni Yuuya, ang makapal na layunin ng pagpatay ay nagpalamig sa paligid niya, dapat kang masunurin na mamatay. Naglaho ang anyo ni Yuuya bago tumunog ang huling salita, naging madilim na berdeng ilaw na tumama sa bulwagan ng palasyo. Gayunpaman, ang madilim na berdeng ilaw na ito ay lubhang malabo, mahirap makita ng karaniwang mga magsasaka.
Nang malapit ng tumagos ang madilim na berdeng ilaw na iyon sa kanyang noo, inilagay ni Huang Xiaolong ang isang kamay sa pagitan ng kanyang noo at ang madilim na berdeng ilaw, na naging dahilan upang muling lumitaw ang figure ni Yu Uye sa bulwagan. Tahimpapawid, hawak ni Yu Uye ang isang long sword habang ang dulo nito ay nakaharang ng kanang kamay ni Huang Xiaolong. Nagulat siya, sumigaw siya, nakikita mo ba ako? Ang lightning element God Force ay lumabas mula sa kanang kamay ni Huang Xiaolong. Ang hindi inaasahang puwersa ay nagpabalik kay Yu Uye sa himpapawid at ang kanyang mahabang espada ay naputol sa kalahati, na nahulog sa sahig. Kawakas ay nakuha ni Yu Uye ang kanyang balanse sa gilid ng bulwagan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng higit pa sa pagkabigla. Hindi ka isang second order High God Realm. Yu Uye blur out. Ang isang peak mid second order High God Realm ay hindi maaaring maging ganito kalakas. Talagang imposible. Nang marinig ang katiyakan sa boses ni Yu Uye na nagsasabing hindi siya isang peak mid second order High God Realm, hindi interesado si Huang Xiaolong na pagdebatehan ang bagay na ito, ngunit tumingin kay Yu Uye na may bakas ng uhaw sa dugo, sinabi ko na ito. Kanina. Kung kaya mo akong pasigawin, wala akong pakialam, pero wala kang ganitong kakayahan. Lumungkot ang mukha ni Yu Uye, sino ka ba talaga? Lalong lumakas ang dark green glow sa kanyang mga mata. Kung sino ako, malalaman mo na agad. Mahina akong sumagot si Huang Xiaolong, itong mga lightning dragon bone fragment, gusto ko silang lahat. Isa pa, ibigay mo ang iyong special ring at may iligtas ko ang iyong buhay. Sumabog ang galit sa puso ni Yu Uye sa mga salita ni Huang Xiaolong, natawa siya sa galit, brat, hindi ako naniniwalang mas malakas ka kay Wang Boyanhui. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng mayabang sa akin. Talagang iniisip mo na ang pagpilit lang sa akin pabalik ay nangangahulugan na maaari kang manalo. Katawan ng Dark Elf. Sumigaw si Yu Uye, lumabas ang madilim na liwanag mula sa kanyang katawan at mabilis na lumawak. Sa isang kisap mata, si Yu Uye ay ganap na nabalot sa loob ng madilim na liwanag, na para bang siya ay ganap na sumanib sa kadiliman. Ang mga Dark Elves ay ang mga likas na hari ng kadiliman mula sa pagsilang, na nagtataglay ng likas na elemento ng kadiliman. Matapos ay condensate ang kanilang darkness element godhead, kasama ang kanilang God Force, madali nilang makontrol ang puwersa ng kadiliman sa kanilang paligid. Pinagsama sa kadiliman, ang kanilang mga galaw ay naging mahirap matukoy, na kung saan, kasama ng kanilang mga mali-mali na pag-atake sa loob ng kadiliman, ay naging lubhang mahirap na depensahan. Banal na liwanag ng hari ng Diablo. Nang ganap na sumanib si Yu Uye sa kadiliman, malamig siyang humagulgol. Bigla na lang, isang sinag ng liwanag na kasing kapal ng braso ang tumagos mula sa dilim. Ang liwanag na ito ay nagkaroon ng hugis ng isang tibak, pinutol ang lahat ng bagay sa landas nito. Bukod dito, ang magaan na espada na ito ay nilagyan ng mga butil ng Dark Devil Chi, na kumukulot sa malabong silwete ng isang nangingibabaw na hari ng impyerno. Walang alinlangan, si Yu Uye ang pinakadakilang henyo ng Dark Elf Tribe, isang anak ng kadiliman na maaaring aktwal na linangin ang isang discarding hari ng demonyo na pinagsanib ang kadiliman at liwanag. Pinapanood ang kanyang Devil King's Holy Light Sword na humahampas kay Huang Xiaolong, napakalamig ni Yu Uye, dahil may tiwala siya. Sa lahat ng mga kalahok na disipulo, maliban kay Wang Boyanhui, walang ibang disipulo ang maaaring tumagal sa pag-atake na ito at manatiling hindi nasaktan. Pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang magaan na espada na may kasamang kadiliman na paparating sa kanya, at hindi niya maiwasang humanga kay Yu Uye, tunay na isang Fourth Order High God Realm Master. Ang antas ng pag-atake na ito ay nag-iwan kay Yellow Tianfeng at Beitang Wuji na malayo sa alikabok. Sa ilang segundo, ang ideyang ito ay pumasok sa isip ni Huang Xiaolong, casual niyang itinaas ang kanyang kamay, humahampas pasulong. Umuos ang puwersa ng Budismo mula sa kanyang Infinite Buddha Supreme Godhead sa kanyang palad, sumipol palabas. Earthen Buddha Palm. Ang Supreme Buddhism Force ay bumuo ng dagat ng mga ginintoang Buddha, bawat isa sa kanila ay tila buhay, naglalabas ng liwanag sa lahat ng apat na direksyon at pininturahan ang bulwagan at espasyo sa isang gintong kulay. Ang kataas-taasang puwersa ng Budismo ay maaaring tumago sa lahat. Agad na na-corner ang banal na liwanag ng hari ng Diablo.
Ang kadiliman na nagtago kay Yuuya ay agad na no-attack, napilit siyang pinalabas sa liwanag at naging dahilan upang siya'y bumagsak ng husto sa sahig. Ikaw Uya ay nawalan ng pag-asa, makikita sa kanyang mga mata na nawala na siya ng ganang lumaban. Kaharap niya si Huang Xiaolong na may takot sa kanyang mukha, ang brat na ito ay talagang napakalakas, bukod pa, ang kanyang pagkadyos ay talagang naglalaman ng puwersa ng Budismo. Sa pangkalahatan, ang God Force ng isang High God Realm Master ay nahahati sa 5 elemento, at magkakaroon ng ilang cultivator na nagtataglay ng mga katangian ng kidlat, yelo, o kadiliman paminsan-minsan. Gayunpaman, ang mga magsasaka na nagtataglay ng puwersa ng Budismo ay halos hindi lumitaw sa milyon-milyong taon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 872. Nakatagpo ng Wanggo Yanhui. Habang pinagmamasdan ni Yuuya si Huang Xiaolong na papalapit sa bawat hakbang, ang kanyang mukha ay naging mas mapatla. Pagkatapos, na parang may naaalala, bumulalas siya, ikaw ba ang Huang Xiaolong na iyon? Nakita niya si Wanggo Yanhui, Fang Chu, Zhou Yao, Muchi, at ang iba pa. Bukod pa rito, pamilyar siya sa kanilang mga pag-atake at kapangyarihan. Talagang hindi maiisip ni Yuuya ang sinuman sa mga kalahok na disipulo na maaaring nakakatakot. Kung ganoon, ang itim na buhok na binata sa kanyang harapan ay maaaring ang taong nakapasok sa top 10 nitong mga nakaraang araw, na ikawalo sa listahan, ang hindi maarap na Huang Xiaolong. Tama. Nang makitang nahulaan na ni Wuya si Yuuya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi nag-abala si Huang Xiaolong na itago ito, wala nang dapat itago kung tutuusin. Sa pakikinig sa walang pakialam na pagpasok ni Huang Xiaolong, lumalim ang takot ni Yuuya. Sa huling 2 araw, binibigyang pansin niya ang mga pagbabago sa listahan ng rankang, kaya alam niya na ang pagkamatay ni Yelo Tianfeng, Beitang Wuji, at mga disipulo ng 2 pamilyang ito ay may kaugnayan kay Huang Xiaolong. Sa madaling salita, parehong sina Yelo Tianfeng at Beitang Wuji ay pinatay ni Huang Xiaolong. Ikaw. Si Yuuya ay dali-daling dumausdas paatras sa kanyang puwitan, sinusubukang lumayo kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, why gusto mo papatayin mo ako? Habang pinagmamasdan ng takot sa mukha ni Yuuya, humiling si Huang Xiaolong, kahit na ang pagpatay ay ibibigay mo sa akin ang kalahati ng iyong mga puntos at ang aking ranggo ay maaaring tumaas sa nangungunang 3, marahil kahit na sa unang lugar, may tiwala akong maabot ang nangungunang 3. O first place kahit hindi ka pinapatay. Si Huang Xiaolong ay hindi nagsasalita ng mga mapagmataas na salita. Kasalukuyan siyang nirerango sa ika-8 pwesto, ngunit hindi ganoon kalaki ang agwat sa pagitan ng kanyang mga puntos at ang unang nirerango na Wanggo Yanhui. Batay sa kanyang bilis ng pagpatay sa mga kidlat na hayop, ang paghabol sa mga disipulo sa itaas niya at ang paglampas kay Wanggo Yanhui ay posible sa loob ng 10 araw. Sa loob ng 1 buwan, tiwala si Huang Xiaolong na malalampasan niya ng milya ang Wanggo Yanhui. Tapos ikaw, anong gusto mo? Nakita ni Yuuya ang isang manipis na pag-asa na mabuhay, at medyo kumalma siya. Maaari kang mabuhay hanggat pinirmahan mo ako ng isang kontrata sa dugo na naglilingkod sa akin sa loob ng 100 taon. Iyon lang. Sagot ni Huang Xiaolong. Ang soul branding ay malamang na hindi katanggap-tanggap para sa isang disipulong tulad ni Yuuya, at kay Huang Xiaolong, ang soul branding o mga kontrata sa dugo ay walang pagkakaiba. Pumirma ng kontrata ng dugo. Lumalim ang pag-asa sa mga mata ni Yuuya, tumango bilang pagsang-ayon makalipas ang ilang sandali. Para sa isang High God Realm Master, ang 100 taon ay katumbas ng pagpasok sa pag-iisa sa maikling panahon. Ang kasunduan ni Yuuya ay hindi nagulat sa kanya. Kasunod nito, pumirma ang dalawa sa isang blood contract. Nang si Yuuya ay gumawa ng isang imprint sa kontrata ng dugo na may isang patak ng kanyang esensya ng dugo, agad niyang naramdaman ang isang paghihigpit ng mga batas ng langit na lumitaw sa kanyang kaluluwa. Matapos mapirmahan ang kontrata sa dugo, kumuha si Huang Xiaolong ng isang bote ng mga table tas at itinapon ito kay Yuuya upang siya ay gumaling. Undying God Pill. Noong una, wala siyang pakialam hanggang sa buksan niya ang bote at nakita ang tableta sa loob. Napatulala siya, ang Undying God Pill na ito ay napakahalaga. Kahit na sa kanyang pagkakakilanlan, hindi kayang ubusin ni Yuuya ang grade na ito ng healing pellets.
Para sa tournament, nagdala lang siya ng ilang Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Habang tinitingnan ng nakatutuwang ekspresyon ni Yuya, winagayway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay sa hangin. Kaagad, isang tumpok ng mga espiritong bato ang nahulog mula sa kawalan, pinupuno ang buong bulwagan ng mayamang espiritual na enerhiya. Ito, sagradong-grado na walang kamatayang mga espiritong bato. Nakatitig si Yuya sa tumpok ng sagradong-grado na immortal na mga espiritong bato sa kanyang harapan, natulala. Narito ang 100 sagradong grado na walang kamatayang mga espiritong bato, ang kabayaran para sa iyong daang taon na pagtatrabaho para sa akin. Walang emosyong sinabi ni Huang Xiaolong. Ngayong nakatungtong na siya sa High God Realm, nagawa niyang i-condense ang sagradong grado na immortal na mga espiritong bato. Sacred Grade Immortal Spirit Stones ay bihirang kayamanan para kay Yuya, ngunit kay Huang Xiaolong, ang mga ito ay katulad ng mga maliliit na bato sa tabing daan. Pagbabayad para sa 100 taon na trabaho. Tulala na ulit ni Yuya. Nakaramdam siya ngayon ng kaunting panghihinayang, medyo maikli ba ang pagpirma ng isang kontrata sa dugo sa loob ng 100 taon. Habang natulala pa rin si Yuya, lumingon si Huang Xiaolong upang tingnan ang kidlat na dragon na lumulutang ng mataas sa bulwagan ng palasyo at ang mga pira-piraso ng buto na kahawig ng mga naaninag na kristal. Ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay nagsimulang mabilis na umikot na bumubuo ng isang lumalamon na kapangyarihan. Agad, ang mga buto ay lumutang pababa patungo kay Huang Xiaolong, sa kabuuan ay 108 piraso. 108 Lightning Dragon Bone Fragment ang lumutang sa paligid ni Huang Xiaolong ng pabilog. Ang nakakagulat na puwersa ng kidlat ay umagos palabas mula sa kanila, na nag-drill sa katawan ni Huang Xiaolong mula sa bawat anggulo. Ang mga bahid ng kidlat ay ginawang God Force, na naging dahilan upang kumikislap ng husto ang 3 kataas-taasang Diyos. Kawakas, ang cultivation ni Huang Xiaolong, na nasa pinakamataas na kalagitnaan ng Second Order High God Realm, ay sumulong sa Late Second Order High God Realm. Gayunpaman, ang puwersa ng kidlat mula sa mga buto ay hindi tumigil sa pagpasok sa katawan ni Huang Xiaolong, ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas. Makalipas ang halos 1 oras, humupa ang puwersa ng kidlat mula sa mga buto ng dragon. Kasunod nito, ang 108 buto ay isinama sa katawan ni Huang Xiaolong, na sumanib sa kanyang mga buto at laman. Nang ang mga buto ng kidlat ng dragon ay ganap na naging bahagi niya, naramdaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang true dragon physique ay naging mas malakas. Pumuga siya ng masamang kidlat chi, na naging sanhi ng pagkagulo ng buong puwersa ng kidlat at ang gusali ng palasyo ay yumanig sa mahinang dagendong. Kahit na ang kanyang cultivation ay hindi pa umabot sa peak late second order high god realm, hindi ito ganoon kalayo. Ang mga benepisyo ng pagkuha ng mga buto ng kidlat na dragon ay maliwanag. Lumingon si Huang Xiaolong para tingnan si Yuya. Matapos inumin ang Undying God Pill, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling at nakatingin sa kanya na nakalaglag ang panga sa sahig. Naunawaan ni Huang Xiaolong na malamang na nakita siya ni Yuya na pino ang mga buto ng kidlat na dragon. Sa katunayan, ito ay tulad ng naisip ni Huang Xiaolong. Matapos gumaling ang mga sugat ni Yuya, nakita niya ang eksena ni Huang Xiaolong na pinipino ang kidlat ng mga buto ng dragon at ang malalaking alon ay bumagsak sa kanyang puso. Hindi man lang alam ni Yuya kung paano ilarawan ang labis na pagkabigla na naramdaman niya. Ang iyong ina, iyon ay isang Heavenly God Realm kidlat na mga buto ng Dragon A. Kahit na ang 4th Order High God Realm Cultivator tulad niya ay nangangailangan ng 1 dekada para pinuhin ang isang piraso, marahil kahit ilang dekada. Ngunit itong si Huang Xiaolong, ngayon lang, gumugol lang siya ng halos 1 oras para pinuhin ang 108. Lahat sila. Ito ay mas mabangis kaysa sa pinakamabangis na hayop. Nagsimulang mag-isip si Yuya kung kahit ang bilis ng paglamo ng isang higanteng Chaos Beast ay nakakatakot gaya ng kay Huang Xiaolong. Let's go! Dapat nating samantalahin ang oras upang mahanap ang Central Formation. Hindi alintana ni Huang Xiaolong na malaman ni Yuya ang tungkol sa bilis ng kanyang pagpino, tumalikod siya at lumipad palabas ng bulwagan upang hanapin ang Forma Sion. Namula si Yuya, hinabol si Huang Xiaolong. Isang kislap ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa likod ni Huang Xiaolong. Mabilis na lumipas ang 2 araw.
Sa 2 araw na ito, sa loob ng Lightning God's Palace grounds, natagpuan ni Huang Xiaolong ang ilang tangkay ng 3 milyong taong gulang na mga halamang gamot at ilang mga kayamanan na wala sa ibabang kaharian, ngunit wala pa ring palatandaan tungkol sa gitnang pagbuo. Dahil dito, medyo na-depress siya. Sa 3 araw, dumating sina Huang Xiaolong at Yu Wuye sa isa pang gusali ng palasyo. Nang makarating sila sa bulwagan, isang figure ang lumipad mula sa isa pang pasukan. Ikaw Wuya, Wang Goyan Hui. Sabay na bulalas ni Yu Wuya at ng taong iyon, pareho silang nagulat sa presensya ng isa sa bulwagan, hindi inaasahan na magkikita sila dito. Wang Goyan Hui. Si Huang Xiaolong ay muling tumingin sa kabilang partido. Siya ay isang binata na nakasuot ng eskarlate na balabal, sa dibdib nito ay isang namumulaklak na simbolo ng apoy, na nagpapalabas ng labis na panggigipit at panghahamak sa mas mababang mga nilalang. Ito ang kasalukuyang pinuno ng listahan ng rango, Wang Goyanhui. Kumikislap sa interes ang mga mata ni Huang Xiaolong. Sa oras na ito, sumulyap si Wang Goyanhui kay Huang Xiaolong. Nagtama ang mga tingin ng dalawang tao sa himpapawid. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 873. Ibigay ang susi. Bahagyang nagulat si Wang Goyanhui nang matuklasan na ang itim na buhok na binata sa tabi ni Yu Wuya ay isa lamang late second order High God Realm. Ipinagpalagay niya na, bilang isang taong karapat-dapat na kumilos kasama ni Yu Wuya, mas malakas siya kaysa sa isang late second order High God Realm. Kuya bro, paano ko matutugunan ang kaibigan mo? Tinanong ni Wang Goyanhui si Yu Wuya na nakaturo kay Huang Xiaolong. Nagalinlangan si Yu Wuya, ang kanyang mga mata ay lihim na nagtatanong ng opinyon ni Huang Xiaolong. Nang mapansin ito, natigilan si Wang Goyanhui. Kaya lubos na naligaw sa kanyang palagay. Sa pagitan nilang dalawa, hindi si Yu Wuya ang gumagawa ng desisyon. Sa paghusga mula sa mga aksyon ni Yu Wuya, tila ang gumagawa ng desisyon ay talagang ang itim na buhok na binata. Nang may sasabihin pa sana si Huang Xiaolong, isang mapanuksong boses ang umalingaw-ngaw sa bulwagan, Wang Goyanhui, kailan ka pa nagsimulang bigyang pansin ang isang napakaraming punk ng Second Order High God Realm? Ang bagong dating na binata ay naglabas ng mahina ngunit matalas na sword chi mula sa kanyang katawan, na sinamahan ng isang hindi nakikitang presyon na makapal na may aura ng dugo at pagpatay. Sa sandaling lumitaw ang binatang ito, na puno ng kanyang presensya ang bulwagan ng isang nakakagulat na chi. Ang karaniwang mga disipulo ng Third Order High God Realm na walang malakas na kalooban ay masisira ang kanilang kamalayan ng matinding pagpatay chi bago pa man makalapit ang binata. Zhou Yao. Nang makita ni Yu Wuya ang binatang ito, sumikip ang mukha nito sa kaba. Ang bagong dating na binata na ito ay walang iba kundi ang mga disipulo na pumangatlo, ang Zhou Yao ng pamilya Zhou. Bagamat si Zhou Yao ay nasa ikatlo, mas mababa sa Wang Goyanhui, si Yu Wuya ay mas maingat sa pagharap sa ikatlong rango na binata. Iyon ay dahil ang reputasyon ni Zhou Yao para sa walang pinipiling pagpatay ay umabot na sa maraming galaxy, siya ay isang nakakatakot na Diyos ng pagpatay. Si Zhou Yao ay hindi kailanman naging pedante tungkol sa pagkakakilanlan ng taong pinatay niya. Hanggat hindi niya gusto ang taong iyon, sila ay magiging isang sakripisyo para sa kanyang espada. Hehe, buhay na buhay dito. Wang Goyanhui, Zhou Yao, Yu Wuya, mukhang late na ako. Ilang sandali lamang matapos dumating si Zhou Yao sa bulwagan, lumipad ang isa pang binata mula sa ibang pasukan. Ang bulwagan na ito ay may mga pasukan sa lahat ng 8 direksyon. Muchi, gulat na bulalas ni Yu Wuya. Si Muchi, ang ika-4 na rango, ay nagmula sa mukla ng Eternal Galaxy. Napatingin si Huang Xiaolong ng may interes. Ang pagtakbo sa Wang Goyanhui ay maaaring tawaging isang coincidence, ngunit nagkataon din ba ang presensya ni na Zhou Yao at Muchi dito? Naturally, maaaring magkaroon lamang ng napakaraming pagkakataon sa mundo. Kung ang mga taong ito ay nagtitipon dito sa lugar na ito, ang kanilang layunin ay dapat na isang bagay sa loob ng bulwagan. Nandito kaya ang Central Formation sa palasyong ito. Gayunpaman, paano natukoy ng mga taong ito na ang sentral na pormasayon ay nasa lugar na ito?
Habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang bagay na ito, lumingon si Zhou Yao sa paligid, malamig na bumantong hininga, mukhang nakuha rin ninyong tatlo ang susi para ma-activate ang Central Formation. Mga susi upang maisa-aktibo ang sentral na formasayon. Agad na napagtanto ni Huang Xiaolong ang dahilan. Malinaw na ngayon na si Zhou Yao at ang iba pa ay narito dahil nakakita sila ng ilang uri ng susi na naghahatid sa kanila sa bulwagan na ito, at ang lugar na ito ay mismong ang lokasyon ng gitnang formasayon. Mula sa simpleng pangungusap ni Zhou Yao, agad na nakuha ni Huang Xiaolong ang isang katotohanan, mayroong higit sa isang susi. May kabuuang 5 susi. Pump, nakuha mo ba ang isa sa kanila? Tumingin si Zhou Yao kay Huang Xiaolong. Pumasok si Huang Xiaolong sa bulwagan ng palasyo kasama si Yu Uya, kaya natural na ipinapalagay ni Zhou Yao na siya at si Yu Uya ay natagpuan ng isa sa 5 susi bawat isa at sabay silang pumunta rito. Ngunit, ang isang late second order high god realm na tulad mo ay hindi kwalipikadong lumahok sa pag-activate ng Central Formation ng Lightning God Cultivation Buwelang, at kahit na hindi gaanong kwalipikadong magkaroon ng anumang naiwan ng Lightning God. Ipinapayo ko sa iyo na masunurin mong ibigay ang susi. Idinagdag ni Zhou Yao, ibibigay ko sa iyo ang mukha ni Wuya at iligtas ang iyong buhay hanggat ibibigay mo ang susi. Nang marinig ito, si Huang Xiaolong ay tumawa at tumatawa pa rin habang nakatingin kay Zhou Yao. To tell you the truth, we don't have any key, we entered this palace by coincidence. Ngunit, kung ibibigay mo sa akin ang iyong susi, ibibigay ko ang mukha sa Joklan at ililigtas ang iyong buhay. Sa sandaling sinabi ni Huang Xiaolong ang mga salitang iyon, lahat ng naruroon ay natigilan. Umiling sina Wang Guyanhui at Mochi, halatang naaawa kay Huang Xiaolong ang tingin sa kanilang mga mata. Sa kanilang opinyon, siya ay isang patay na tao. Isang late second order high god realm punk ang talagang nangahas na bantayin si Zhou Yao. Naisip ba niya na ang pagkakaroon ni Yu Uya sa kanyang tabi ay mapoprotektahan siya sa lahat? Natigilan si Zhou Yao, ngunit ang malamig na kislap sa kanyang mga mata at ang layunin ng pagpatay sa kanyang boses ay lalong lumakas. Pump, sa tingin mo hindi ako mangangahas na patayin ka dahil nandito si Yu Uya. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ka, walang makakaligtas sa iyo. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ang invisible sword chi mula sa kanyang katawan ay pumailan lang, at ang kanyang slaughter chi ay naging ilang beses na mas malakas. Umalangaw-ngaw ang malalakas na putok sa bulwagan habang ang mga agos ng sword chi ay bumubuo ng mga ipoypo. Kung ang slaughter chi na nagmamadaling lumabas mula sa katawan ni Zhou Yao ay maaaring makaapekto sa nakapalibot na espasyo sa ganoong antas, maiisip ng isang tao ang lawak ng lakas ng Zhou Yao na ito. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga cultivator ang namatay sa kanyang mga kamay para magkaroon siya ng napakaraming slaughter chi. Si Zhou Yao ay humakbang patungo kay Huang Xiaolong sa sadyang mabagal na mga hakbang, itinuro ang isang nguso kay Yu Uya, ikaw Uya, kailangan kong patayin ang punk na ito ngayon. Kung pipilitin mong makialam, huwag mo akong sisihin sa pakikitungo ko rin sa iyo. Pagamat kapwa ang cultivation ni na Zhou Yao at Yu Uya ay nasa 4th Order High God Realm, ang tunay na lakas ni Zhou Yao ay bahagyang mas malakas kaysa kay Yu Uya. Ito ay maliwanag mula sa pagkakasunod-sunod sa listahan ng pagraranggo. Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Yu Uya sa sinabi ni Zhou Yao. Kahit na nag-iingat siya sa lakas ni Zhou Yao, hindi talaga siya natatakot sa kanya. Walang malaking agwat sa kanilang mga lakas, at ngayon ay talagang ininsulto siya ni Zhou Yao sa harap ng mga taong ito, naramdaman ni Yu Uya na tumataas ang kanyang galit. Nang si Yu Uya ay haakbang pasulong upang harapin si Zhou Yao, biglang itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang braso, pinatigil si Yu Uya at sinabing, maghintay ka sa gilid. Sa kabila ng manitaw na boses ni Huang Xiaolong, naglabas ito ng hindi mapapantayang autoridad. At sa pagkamangha ni Wang Guyanhui at Mochi, si Yu Uya ay talagang kinilala ng may paggalang at umatras sa gilid. Nanliit ang mga mata ni Zhou Yao habang pinapanood ito, mas lumalamig ang boses niya, Pump, hindi ko pinakialaman kung sino ka, kailangan kitang patayin ngayon bilang alay sa aking daw ng pagpatay. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot kay Zhou Yao at tuluyan na siyang nawala sa susunod na segundo. Biglang, isang liwanag ng espada na nagniningning sa sukdulan na hiniwa sa kalawakan at nawala. Para bang si Zhou Yao ay ganap na sumanib sa liwanag ng espada.
Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging isa sa espada. Ang sword chi ni Zhou Yao ay iba sa Yu Wuya. Ang espada ni Yu Wuya ay kakaiba, kaya hindi mahuhulaan at mahirap ipagtanggol. Samantalang ang sword chi ni Zhou Yao ay makapangyarihan, direkta, nakatuon lamang sa pagpatay, pagsira, at pagpatay. Maging si Wang Guyanhui ay hindi maiwasang humanga sa atake ng espada na ito. Nang hindi naglalagay ng anumang depensa, kahit na ang isang maagang 4th Order High God Realm Master ay magdaranas ng matinding pinsala sa pagsisikap na makayanan ang pag-ataking ito. Nang tanggapin na nina Wang Guyanhui at Muchi ang nalalapit na kamatayan ni Huang Xiaolong bilang katotohanan, ang makinang na liwanag ng espada ni Zhou Yao ay biglang tumigil sa himpapawid. Baka sa mukha nila ang hindi makapaniwala nang makita ang dahilan. Ang dulo ng longsword ni Zhou Yao ay nakapin sa pagitan ng dalawang daliri ni Huang Xiaolong. Naramdaman ni Zhou Yao ang pinakamalaking pagkabigla sa lahat ng naruroon. Hinaramdan ito ng pump. Hindi, talagang nahuli niya ang kanyang pag-atake. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga nakakagulat na reaksyong ito. Sa pamamagitan ng puwersa sa kanyang dalawang daliri, ang longsword ni Zhou Yao, na pinangalan ng Killing Sword at ginawa mula sa hindi kilalang bakal at metal ng Divine World, ay naputol sa 100 piraso. Ang dulo ng espada ng putol na espada sa pagitan ng mga daliri ni Huang Xiaolong ay tumagos sa dibdib ni Zhou Yao kasabay ng pagliko ng pulso ni Huang Xiaolong, lumipad palabas mula sa kanyang likuran. Ang dulo ng espada na iyon ay tumagos sa dingding, nag-iwan ng nakanganga na butas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 874. Pag-activate ng Central Formation. Ang buong katauhan ni Zhou Yao ay pinalipad pabalik mula sa puwersang dinala ng sirang dulo ng espada na bumagsak sa dingding ng palasyo sa likuran niya. Tumula sa lupa ang mga durog na bato habang yumanig ang bulwagan. Ang dugo ay lumipad na parang mga palaso sa hangin, tumalsik sa buong sahig. Kasunod ng mahinang mga tulamsak na tunog ay matinding katahimikan sa paligid. Pinanood ni Wang Guyanhui at Muchi si Zhou Yao na bumagsak sa dingding pagkatapos ay dumudulas sa sahig na may dugong bumulwak mula sa kanyang dibdib na parang isang pulang-pula na haligi na hindi nakapag-react ng mahabang panahon. Gayunpaman, nahirapan pa rin silang tanggapin ang katotohanan na ang taong nakahiga doon ay si Zhou Yao. Naintindihan ni Zhou Yao ang daw ng pagpatay at ang kanyang pagpatay na espada ay umani ng papuri mula sa iba't ibang nakatatanda, ngunit ngayon, natalo na talaga siya sa isang hindi kilalang binata na itim ang buhok. Bukod dito, isa lamang siyang late second order High God Realm. Sa totoo lang, si Yu Wuya ay kasing gulat ni Wang Guyanhui at Muchi. Bagamat nahulaan niya na malamang na matatalo ni Huang Xiaolong si Zhou Yao, hindi inaasahan ni Yu Wuya na matatalo siya ng ganoon kabilis. Ibigay mo ang susi. Sabi ni Huang Xiaolong habang humahakbang patungo kay Zhou Yao, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa mga mata ni Wang Guyanhui, Muchi, at Yu Wuya, ang nakapatay na espada ni Zhou Yao ay nakakatakot, ngunit sa mga mata ni Huang Xiaolong, ito ay masyadong marupok upang banggitin, napakahina. Ano man ang mga diskarte sa paglilinang, kasanayan sa pakikipaglaban, at kahit na ano man ang daw na naintindihan niya, lakas ang pundasyon. Gaano man kataas ang pangunawa ng isang tao, hindi pa rin nito lubos na matumbasan ng kakulangan sa lakas. Bago pa umasenso si Huang Xiaolong sa High God Realm at i-condensed ang sarili niyang Godhead, nakakatakot na ang katigasan ng kanyang pisikal na katawan, na may hahambing sa isang late Third Order High God Realm Master. Ngayon, ang kanyang katawan ay dumaan sa isang kumpletong pagbabago, na para bang ito ay itinayong muli, kahit si Huang Xiaolong mismo ay hindi masasabi kung gaano kalakas ang kanyang kasalukuyang pisikal na katawan. Ang 108 Heavenly God Realm Lightning Dragon Bone Shards na kanyang napino kamakailan ay higit na nagpalakas sa laman at buto ni Huang Xiaolong. Sa katunayan, ngayon lang, hindi man lang siya gumamit ng thread ng kanyang God Force, puro pisikal na lakas. Basta ang kanyang pisikal na lakas lamang ay maihahambing sa kapangyarihan ng isang 4th Order High God Realm Master. Sa pagmamasid kay Huang Xiaolong na humakbang patungo kay Zhou Yao, nanambalik ang katinoan ni Wang Guyanhui at Muchi mula sa labis na pagkabigla.
Walang kamalay-malay silang napaatras ng ilang hakbang, malinaw na gumuhit ng linya sa pagitan nila at ni Zhou Yao, na parang natatakot na si Huang Xiaolong ay hindi magkaintindihan at isipin na sila ay nasa parehong grupo. Sa oras na ito, dahan-dahang tumayo si Zhou Yao, tinitigan si Huang Xiaolong na may mabangis na ekspresyon, hehe, gusto mong ibigay ko ang susi. Mangarap pa. Punk, patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Kung hindi mo ako papatayin, kapag umalis tayo sa lugar na ito, papatayin kita at gagamitin ang iyong dugo bilang handog sa aking pamatay na espada. Naging malamig ang mga tingin ni Huang Xiaolong, sa tingin mo talaga hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Dahil naglakas loob akong patayin sina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji, wala akong pakialam na idagdag ka sa listahan. Ano? Natigilan lahat sina Wang Guyanhui, Muchi, at Zhou Yao nang marinig ito, natural na kilala nila sina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji. Sa ngayon, alam na ng lahat ng kalahok na disipulo na bumagsak ang dalawang iyon. Talagang namatay silang dalawa sa mga kamay ng batang itim na buhok na ito. Kung gayon ang taong ito ay... Sabay-sabay na pumasok ang isang pangalan sa isipan ng tatlong tao. Huang Xiaolong. Ikaw si Huang Xiaolong. Umirap si Zhou Yao ng malakas. Hindi sumagot si Huang Xiaolong, lumakas ang lamig ng boses niya, sa huling pagkakataon sinasabi ko ito, ibigay mo ang susi. Bibigyan ko ng kaunting mukha ang Zhou clan at hahayaan kang mabuhay, kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo na kunin ang susi. Paulit-ulit na nag-alinlangan si Zhou Yao. Kanina, tiwala siya na ang itim na buhok na binata na ito ay hindi maglalakas loob na patayin siya dahil nasa likod niya ang Zhou clan, ngunit ngayon, nang malaman niyang si Huang Xiaolong ay ang parehong taong pumatay kina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji, ang kumpiyansa niya. Naglaho. Wala talagang gustong mamatay. Sa huli, sa ilalim ng malamig na tingin ni Huang Xiaolong, naglabas si Zhou Yao ng isang maliit na laki ng espada mula sa kanyang special na singsing. Ang ibabaw ay ang maliit na tibak na ito ay makapal na nakasulat sa mga sinaunang simbolo ng anting-anting. Ang mga simbolo ng talisman na ito ay pawang strip ng Divine World at hindi maintindihan ni Huang Xiaolong kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, ngunit naunawaan niya na ang maliit na espadang ito ay malamang na mahalaga sa pag-activate ng formation. Literal na ibinato ni Zhou Yao ang maliit na espada kay Huang Xiaolong, ang galit at hindi pagpayag ay dumikit sa kanyang puso. Huang Xiaolong, tatandaan ko ito. Pinigyan ni Zhou Yao si Huang Xiaolong ng isang tinging puno ng puot bago lumipad palayo, umalis sa bulwagan. Pinayagan pa rin ni Huang Xiaolong na umalis si Zhou Yao sa kabila ng halatang pagbabante sa kanyang mga salita. Ang Zhou clan sa likod ni Zhou Yao ay isang higanti pa rin sa kasalukuyang Huang Xiaolong, kaya maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya papatayin si Zhou Yao at pukawin ang buong Zhou clan. Para naman kay Yellow Tianfeng at Beitang Wuji, isang malalim na sama ng loob sa pagitan ni Huang Xiaolong at ng Yellow family ay umiral na bago ang paligsahan, sa makatuwid, ang pagpatay sa kanila ay isang bagay lamang. Siyempre, ang pinakamalaking dahilan ay ang katotohanan na siya ay may kumpiyansa na kayang harapin ang parehong Yellow at Beitang families. Paggamat ang parehong pamilya ay mga hegemon ng kanilang mga katutubong kalawakan, malayo sila sa higanting Zhou clan. Pagkaalis ni Zhou Yao, tumingin si Huang Xiaolong kina Wang Guyanhui at Muchi, dahil ang pag-activate ng Central Formation ay nangangailangan ng 5 susi, kapag natipon na ang lahat ay magiging epektibo ang mga ito. Hintayin natin ang natitirang 2 tao, ano sa tingin nyo? Mabilis na tumango sina Wang Guyanhui at Muchi, na tila nag-aalala, oo naman. Nang nasaksihan ang nakakatakot na lakas ni Huang Xiaolong, ni isa sa kanila ay walang gustong tumutol. Paano kung biglang nagbago ang isip ni Huang Xiaolong at naging interesado sa mga susi sa kanilang mga kamay? Magiging katulad lang sila ni Zhou Yao, ibibigay ang susi at aalis na walang dala sa isang malungkot na kalagayan. Nang makitang hindi pinaplano ni Huang Xiaolong na gawin ang kanilang mga susi, lihim na nagpasalamat sina Wang Guyanhui at Muchi. Kasabay nito, isang mapait na pakiramdam ang bumangon sa puso ni Wang Guyanhui, iniisip ang listahan ng rango. Mula sa simula ng paligsahan hanggang sa sandaling ito, ipinagmamalaki at kumpiyansa niya ang katotohanang walang sinuman sa mga kalahok na disipulo ang kanyang makakalaban, ang unang lugar ay kanya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon,
Pagkatapos niyang makita ang lakas ni Huang Xiaolong, wala siyang pag-asa na mauna. Batay sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, bago matapos ang tournament, magiging madali para sa kanya na malampasan ang mga puntos ni Wang Guyanhui. Kung maiisip ito ni Wang Guyanhui, natural na maiisip din ito ni Mochi. Ang ulo ni Mochi ay napuno ng eksena ng pagtalo ni Huang Xiaolong kay Zhou Yao sa isang galaw, paulit-ulit. Kung ang pagkatalo kay Zhou Yao ay nangangailangan lamang ng isang galaw, paano ang kanyang sarili? Ang bulwagan ay napakatahimik na ang isang pin drop ay tunog tulad ng isang thunderclap. Ang lahat sa bulwagan ay matiyagang naghihintay, nakaupo sa pagmumuni-muni. Hindi nagsalita si Huang Xiaolong at ang tatlo pa ay hindi nang ahas magsalita. Makalipas ang kalahating oras, narinig ng mga nasa bulwagan ang tunog ng sipol ng hangin. Parehong nakahinga ng maluwag sina Wang Guyanhui at Mochi. Lumingon ang apat na tao sa bulwagan, nakita ang dalawang figure na lumilitaw sa kanilang linya ng paningin. Nang malinaw nilang makita ang kanilang mga mukha, nagulat sina Wang Guyanhui, Mochi, at Yu Wuya. Fang Chu, Lu Dongwei. Ang dalawang figure ay walang iba kundi si Fang Chu ng Fortune Gate, na pumapangalawa sa listahan, at si Lu Dongwei na pinilit na lumabas sa top 10 ni Huang Xiaolong, na kasalukuyang nasa ika-11 na lugar. Nang dumating sina Fang Chu at Lu Dongwei sa bulwagan, nagulat din silang dalawa nang makita ang apat na tao na naruroon. Mabilis na sumulyap sina Fang Chu at Lu Dongwei sa paligid ng bulwagan, sa wakas ay huminto kay Huang Xiaolong. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon. Pangunahing nagulat si Lu Dongwei, samantalang si Huang Xiaolong ay nakakita ng isang panandalian ngunit malakas na layunin ng pagpatay mula kay Fang Chu. Kahit na halos agad na itinago ito ni Fang Chu, hindi ito nakaligtas sa pakiramdam ni Huang Xiaolong. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong, siya at si Fang Chu ng Fortune Gate na ito ay hindi pa nagkita noon at walang pagkakataon na bumuo ng anumang awayan, wika nga. Kung gayon bakit ang kabilang partido ay nagpahayag ng napakalakas na hangarin sa pagpatay sa kanya? Sa ibabaw, si Huang Xiaolong ay nanatiling kalmado. Dahil nandito tayong lahat, kunin ba natin ang ating mga susi at i-activate ang formation? Nagsalita si Wang Guyanhui ngunit ang kanyang mga mata ay tila humingi ng pahintulot mula kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 875. Sino sa inyo ang gustong maunang mamatay? Sa tanong ni Wang Guyanhui, sina Mochi at Yu Wuya ay lumingon din sa direksyon ni Huang Xiaolong, naghihintay sa kanyang desisyon. Sa simula, nang makita ni Lu Dongwei ang late Second Order High God Realm cultivation ni Huang Xiaolong, nagkaroon siya ng parehong ideya bilang Zhou Yao. Uutusan na sana niya ang itim na buhok na binata na ibigay ang kanyang susi, ngunit agad niyang napansin ang saloobin ni Wang Guyanhui at ng iba sa kanya at nakaramdam siya ng malamig na hangin sa kanyang leeg. Mabilis niyang binawi ang balak niyang agawin ang susi ng itim na buhok ng binata. Tinitingnan ng nagtatanong na tingin ni Wang Guyanhui, walang pakialam na tumango si Huang Xiaolong, sumang-ayon ng hindi sinasalita. Napansin din ito ni Fang Chu, at isang matalim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Dahil walang tumutol sa panukala ni Wang Guyanhui, inilabas ng bawat isa sa kanila ang kanilang susi, ibinuhos ang God Force sa maliit na espada upang buhayin ang mga sinaunang simbolo sa ibabaw nito. Ang 5 maliliit na espada ay nagbuga ng maliwanag na liwanag at lumipad hanggang sa gitna ng bulwagan. Mabilis na umikot ang 5 susi sa hangin at dahan-dahang nagsanib sa isa na naglabas ng mas nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanila na nagdala ng mas nakakasilaw na liwanag na parang mga alon sa lahat ng 4 na direksyon na nagliliwanag sa buong bulwagan. Sa gitna mismo ng bulwagan, sa ibaba ng 5 pinagsanib na susi, lumitaw ang isang hugis bilog na pattern mula sa ibabaw ng sahig. Sa gitna ng hugis bilog na pattern na ito ay inukit ang imahe ng isang lightning god na nakatayo sa dakilang lupa, hawak ang isang martilyo ng kidlat sa isang kamay na parang naglalayong basagin ang lupa sa isang hampas.
Bagaman ito ay isang imahe lamang, naglalaman ito ng isang marangel na banal na kapangyarihan na naging dahilan upang ang anim na tao ay hindi malay na umatras sa gilid ng bulwagan. Habang lumalawak ang nakasisilaw na liwanag, isang maliwanag na liwanag din ang lumabas mula sa pattern sa sahig. Makalipas ang halos kalahating oras, nagbago ang tanawin sa harap nila. Pagtingin sa paligid, natuklasan ni Huang Xiaolong at ng iba pa na nasa ibang bulwagan sila. Ang bulwagan na ito ay humigit kumulang 3,000 metro kwadrado ang laki, sa gitna nito ay may 5 talampakang banal na kaldero na gawa sa mga materyales na hindi nila alam, na kumikinang na may kamangha-manghang gininto ang lilang kulay. Ang bawat isa sa 4 na dingding ay may linya na may mga drawer na nakatayo magkatabi, sa itaas nito ay mga hanay ng mga bote ng jade na may label na mga pangalan ng tableta na hindi pa nila narinig noon. Kahit na hindi alam kung anong uri ng mga pildores ang mga iyon, walang alinlangan na pinino sila ng sinaunang lightning god na iyon. Hindi sinasabi na alam ng lahat kung gaano kahalaga ang mga pildores na dinalisay ng isang heavenly god master. Gayunpaman, walang gumawa ng anumang mga galaw upang agawin ang mga table tasks, sa halip, ang kanilang focus ay sa higanti ng isang lalaki na nakaupo sa isang meditative pose. Bagamat nakaupo ang higanting lalaking ito, malapit sa 2 metro ang taas nito. Siya ay may magkakaugnay na mga kidlat na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan, habang sa kanyang mga braso ay may mga misteryosong simbolo ng Divine World. Bangkay ng Diyos na kidlat. Tatabi ng bangkay ng Lightning God ay isang higanting martilyo ng kidlat, mga manipis na laso ng kidlat na umiinit sa paligid nito. Kahit na lumipas na ang 10,000 taon, nakakatakot pa rin ang mapanirang kapangyarihan nito. Ang pagnanasa ay kumikinang sa mga mata ng 6 na tao, si Huang Xiaolong ay walang kitaliwasan. Kung mapapadalisay ni Huang Xiaolong ang bangkay ng Heavenly God, malamang na makakapasok siya sa Third Order High God Realm at pataas. Bukod dito, pagkatapos buksan ang kanyang Eye of Hell, nakita kaagad ni Huang Xiaolong na sa itaas ng kaluluwang dagat ng bangkay na ito ay isang Diyos. Kaya lang, sa hindi malamang dahilan, ang kaluluwa ng Heavenly God Master na ito na dating naninirahan sa loob ng kanyang pagkadyos ay nawasak na. Biglang may gumalaw. Sa isang kisap mata, lumitaw ang taong iyon sa tabi mismo ng bangkay ng langit na Diyos. Ang taong ito ay walang iba kundi si Lu Dongwei. Sa panonood nito, nagalit sina Wang Guoyanhui, Muchi, at Yu Wuya, gayunpaman, nang sila ay gagawa ng kanilang mga galaw, may isang taong mas mabilis pa sa kanilang tatlo. Bahagya pang inabot ng kamay ni Lu Dongwei ang bangkay nang tumama ang isang puting anino sa kanyang likod. Si Lu Dongwei ay pinalipad sa isang sulok ng bulwagan mula sa lakas ng hampas ng palad na iyon. Ang iba naman ay napatigil sa gulat na pinapanood ito. Nagsuka si Lu Dongwei ng dugo sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig para magsalita. Kitang-kita niya na ang kanyang gulugad ay nabasag at ang kanyang mga laman loob ay nagulo lahat. Ikaw, Fang Chu. Nang makita ni Lu Dongwei ang mukha ng kanyang umaatake na siyang taong kanyang katuwang at sinamahan siya hanggang dito, siya ay nagulat at nagalit. On the way here, napag-usapan at napagkasunduan nilang magtulungan. Maaari silang ituring na kaalyado. Tino ang nakakaalam na ang unang aatake sa kanya ay si Fang Chu. Not to mention, masyadong mabilis ang paggalaw ni Fang Chu. Sa sobrang bilis ay hindi siya nakapag-react. Bakit? Matiim na tinitigan ni Lu Dongwei si Fang Chu. Humisi si Fang Chu, na nagpapakita ng halatang panghahamak sa tanong ni Lu Dongwei. Lumingon siya, nakatingin kay Wang Guoyanhui at sa tatlo pa, ngayon, kailangan mong mamatay na lahat dito. Kasama ka dyan, Wang Guoyanhui. Itinuro ni Fang Chu si Wang Guoyanhui, matalas at walang awa ang kanyang tingin. Ang ilan sa kanila ay nagulat. Sumubsob ang mukha ni Wang Guoyanhui, nanunuya bilang sagot, Fang Chu, sigurado ka bang matino ka ngayon? Ikaw, isang maagang Fourth Order High God Realm, gusto mo akong patayin. Muchi, Yu Wuya, maging ang mga tingin ni Lu Dongwei ay naging kakaiba sa pagtingin kay Fang Chu. Medyo over the top ang bluffing na ito ni Fang Chu, tama ba?
Batay sa listahan ng pagraranggo, si Fang Chu ay nasa pangalawa, sa ibaba mismo ng Wanggo Yanhui, na nangangahulugan na si Fang Chu ay mas mahina kaysa sa Wanggo Yanhui sa pamamagitan lamang ng maliit na margin, ngunit mas mahina pa rin. Nang marinig ang sagot ni Wanggo Yanhui, hindi nagalit si Fang Chu. Sa halip, tumawa siya ng malakas, tumawa ng walang humpay, malalaman mo kaagad kung ako ay nasa tamang pag-iisip. Sa sumunod na segundo, isang malawak, nakakagulat na presyon ang lumabas mula sa katawan ni Fang Chu. Naramdaman ang kanyang pagtaas ng momentum at aura, na mutla sina Wanggo Yanhui, Muchi, Liu Huya, at Lu Dongwei. Bago ang pressure na ito, ang apat sa kanila ay napilitang umatras hanggang sa gilid ng bulwagan. Naapektuhan ng momentum ni Fang Chu, ang daloy ng hangin sa malaking bulwagan ay ganap na nagyelo. Bago si Fang Chu, naramdaman ni Wanggo Yanhui at ng iba pa na sila ay mahina at hindi gaanong mahalaga tulad ng isang langgam. Ikaw ay isang Fifth Order High God Realm. Si Wanggo Yanhui ay mas mapatla sa lilam, nanlalaki ang kanyang mga mata na hindi makapaniwalang nakatingin kay Fang Chu. Inilabas ang kanyang buong aura, si Fang Chu ay nakatayo doon nakahawig ng isang makapangyarihang sinaunang Diyos na bumaba sa bulwagan na ito, na naglalabas ng isang misteryoso at sinaunang aura. Si Muchi, Liu Huya, at si Lu Dongwei ay ngayon ay nakamamatay na mapatla, nanginginig sa kanilang kaluluwa. Ang lakas ni Fang Chu ay talagang umabot sa Fifth Order High God Realm. Sa lahat ng oras na ito, itinatago ni Fang Chu ang kanyang tunay na lakas. Kanina pa niya ito itinatago, naghihintay sa sandaling ito na ilantad ito. Tinatamasa ang pagkabigla at takot sa mukha ni Wanggo Yanhui at ng iba pa, tumango si Fang Chu na may kasiyahan, ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at sinabing, tama, naka-advance ako sa Fifth Order High God Realm sa loob ng mahabang panahon at itinatago ang aking sarili. Lakas, hindi kahit na ang Fortune Gates Chief at Grand Olem ng mga matatanda ang tunay kong lakas. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong na nakikinig kay Fang Chu. Hindi lamang ang Fang Chu na ito ay isang Fifth Order, ngunit siya ay isang peak early Fifth Order High God Realm Master. Sa sobrang lalim ng pagtatago. Ngunit, paano ka nakatakas sa salamin ng pagtatasa sa panahon ng pagpaparehistro? Tanong ni Wanggo Yanhui. Timuchi at ang iba ay nakatingin din kay Fang Chu, gusto din nilang malaman ang sagot dito. Assessment Mirror. Tumawa si Fang Chu, isa lang itong assessment mirror, ipapakita nito ang anumang lakas na gusto kong ipakita nito. Ang pamamaraan ng paglilinang ng ating Fortune Gate ay hindi isang bagay na maaari mong unawain. Sige, pag-aaksaya ng oras ang anumang salita. Pagkatapos ay tinukso ni Fang Chu, ngayon, sino sa inyo ang gustong mamatay muna? Ang kanyang tingin ay dumaan kina Huang Xiaolong, Wanggo Yanhui, Muchi, at Lu Dongwei. Kahuli, tumigil ang tingin ni Fang Chu kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 876. Ang mahiwagang dakilang Panginoon. Tumingin si Fang Chu kay Huang Xiaolong, at sinabing, Huang Xiaolong, ang iyong talento at bilis ng paglilinang ay talagang lampas sa aking inaasahan, ikaw ang pinakamagaling na henyo na nakita ko mula sa hindi mabilang na mga kalawakan sa loob ng maraming taon. Sa panahon ng pagpaparehistro, ang iyong bone age ay 258 lamang. Sok-sok, 258 taong gulang at ngayon ay nakarating ka na sa late Second Order High God Realm, kahit ako ay hindi maiwasang mamangha. Ano? Bone edad ng 258. Wanggo Yanhui, Muchi, Liu Huya, at Lu Dongwei, ang apat na taong ito ay napakabilis na pumihit ang kanilang mga ulo na halos mapilipit ang kanilang mga leeg. Hindi makapaniwalang nanlaki ang kanilang mga mata na may bakas ng pagtanggi. Hindi nila alam ang tungkol sa bone age ni Huang Xiaolong bago ito. Sa pakikinig kay Fang Chu, ngayon lang nalaman ng apat ang tungkol sa edad ni Huang Xiaolong. At isa na siyang late Second Order High God Realm. Higit sa lahat, nasaksihan ni Wanggo Yanhui, Muchi, at Liu Huya ang kakilakilabot na lakas ni Huang Xiaolong na mas mataas kaysa sa huli Second Order High God Realm.
Napakataas, sa katunayan, na ang ikatlong ranggo na Joyao, isang maagang fourth order High God Realm, ay madaling natalo sa isang galaw. Ito. Naalala ni Lu Dongwei na gusto niyang agawin ang susi ni Huang Xiaolong sa simula at ngayon ay naramdaman niya ang malamig na pawis na bumabasa sa kanyang damit. Ang ganitong uri ng isang kakaibang henyo, kung nasaktan, maaaring isipin ng isa ang mga kahihinatnan kapag siya ay lumaki. Kung maaari, kahit na ang isang hegemon tulad ng Wang Goklan ay susubukan na huwag makisama kay Huang Xiaolong. Batay sa kanyang nakababahala na bilis ng cultivation, hindi maisip kung hanggang saan siya tataas sa loob ng 2 taon o higit pa. Biglang naramdaman ni Lu Dongwei na tuyong-tuyo at makati ang kanyang lalamunan. Nilampasan ni Fang Chu ang nagtatakang mga ekspresyon ng mga taong ito, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Huang Xiaolong. Sa panahon ng pagpaparehistro, ikaw ay isang yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung order ng Diyos Realm, tama ba? Nangangahulugan ito na nakalusot ka lang sa second order High God Realm pagkatapos mong makapasok sa umaapaw na lightning world na ito. Nang marinig ito, ang 4 na tao sa gilid ay natigilan, ang kanilang mga mata ay nakausli mula sa kanilang mga saksakan na nakatitig kay Huang Xiaolong. Mula sa Perfection Stage Late 10th Order God Realm hanggang sa Late 2nd Order High God Realm, ito ay hindi pa nagagawa sa hindi mabilang na mga galaxy, sa hindi mabilang na millennia. Higit pa rito, wala pang 2 taon mula nang magsimula ang torneo, na nangangahulugan na ang Huang Xiaolong ay isa pa ring yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung Order God Realm 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Ngunit ngayon, si Huang Xiaolong ay isang late second order High God Realm. Habang ang timeline na ito ay nag-flash sa isipan ni Wang Goyanwei, Muchi, Yu Wuya, at Lu Dongwei, naramdaman ng 4 na nilalamig ang kanilang mga palad sa pawis. Pinanood ni Huang Xiaolong si Fang Chu na may kalmadong ekspresyon na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy. Kumbaga, bago magsimula ang torneo, siya ay isang maliit na karakter lamang mula sa 4 na kalawakan. Ang isang Perfection Stage Late 10th Order High God Realm na itinapon sa dagat ng mga henyong High God Realm Disciples ay halos hindi magtataas ng maliit na splash sa tubig, malamang na hindi kahit isang maliit na splash. Ngunit ang Fang Chu na ito ay talagang napakaraming alam tungkol sa kanya. Idinagdag ang matinding hangarin sa pagpatay na naramdaman ni Huang Xiaolong mula kay Fang Chu noong una silang magkita, nakaisip na siya ng posibilidad, kaya lang hindi pa siya sigurado. Pinatay mo ang Siyang Mingji ng Asher Dragon Institute, kaya dapat nasa iyo ang Asher Dragon Divine Fire. Tila sinubukan ni Fang Chu na kumpirmahin ang kanyang mga pagbabawas nang hindi nagmamadaling patayin si Huang Xiaolong. Tama, mayroon akong Asher Dragon Divine Fire. Walang pakialam na sinabi ni Huang Xiaolong. Napangiti ang mukha ni Fang Chu, mabuti iyan. Sa ganitong paraan, may ilang halaga na pumatay sa iyo. Kung hindi, ang pagpatay sa iyo para lamang sa kapakanan ng pagpatay ay nag-aalis ng kagalakan mula rito. Napukaw ang curiosity ni Huang Xiaolong, alam ba nitong si Fang Chu ang background ng Asher Dragon Divine Fire? Bagamat nakuha na ni Huang Xiaolong ang kumpletong 4 na dakilang banal na apoy, alam lang niya na sila ay ipinanganak sa 4 na kalawakan, iyon lang. Masyado ka bang mapapatay ako? Mahinaong tanong ni Huang Xiaolong. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Fang Chu, alam kong pinatay mo sina Yellow Tianfeng at Beitang Wuji. Bukod dito, ang katotohanang nagawa mong gawin ang Wang Goyanwei na magalang sa iyo ay nangangahulugan na ang iyong tunay na lakas ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa isang mid 4th order High God Realm, marahil ay maihahambing sa isang late 4th order High God Realm. Pero ano? Kahit na ikaw ay isang peak late 4th order High God Realm, magiging pareho ang resulta, patay ka. Ito ay isang malayang espasyo. Maaari lamang umalis ang isa pagkatapos nilang makuha ang lahat ng mga susi at muling i-activate ang Central Formation. Sa makatuwid, huwag kang magtago ng anumang pag-asa ng swerte sa pagtakas sa lugar na ito. Humisi si Fang Chu sa pangungutya. Ang 5 susi, pagkatapos i-activate ang Formasayon, ay lumipad pabalik sa kanilang mga may-ari. Sa makatuwid, upang makolekta muli ang 5 susi, kinailangan ni Huang Xiaolong na patayin si Fang Chu para makuha ang kanyang susi.
Biglang nagsalita si Huang Xiaolong na parang isang pahayag kaysa isang tanong. Ikaw ang misteryosong dakilang Panginoon sa likod ng matandang bruhang si Wang na, tama ba? Natulala si Fang Chu saglit, pagkatapos ay lumalim ang ngiti sa kanyang mukha, tama, pero kahit alam mo na ngayon, ano ang magagawa mo? Hindi alintana kung gaano kalaki ang iyong talento, o kung gaano kalaki ang iyong kapalaran, ikaw ay nakatakdang mamatay dito ngayon. Kung gayon, sigurado ako. Sabi ni Huang Xiaolong na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang dibdib. Ang pangunahing sakit ng ulo niya ay ang misteryosong Great Lord na sumusuporta kay Wang na ay palaging nasa anino, wala siyang ideya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bago ito. Ngunit ngayong nakumpirma na niya na si Fang Chu ang dakilang Panginoon, magiging maayos na ang lahat. Kahit na si Fang Chu ay mas malakas kaysa sa kanyang inakala, hindi ito ang pinakamasamang uri ng sitwasyon. Si Huang Xiaolong ay nangangailangan lamang ng isang tao upang subukan ang kanyang buong lakas, at si Fang Chu ay walang alinlangan na ang perpektong kandidato. Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, ang tawa ni Fang Chu ay naging masama, sigurado. Dahil ganoon iyon, Huang Xiaolong, hindi kita papatayin kaagad. Sa ilang sandali, sisiguraduhin kung dahan-dahan mong mararamdaman ang takot sa kamatayan, pagkatapos ay paglalaroan kita hanggang sa mamatay ka. Isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa likod ni Fang Chu. Ang anino ng isang malaking gate ay lumabas mula sa liwanag na iyon bago si Huang Xiaolong at ang iba pa. Ang malaking gate na ito ay tila isinama ang bawat kulay na umiiral sa mundo na nagpapakita bilang dagat ng mga makinang na ilaw. Sa isang kisap mata, dumaan ito sa napakaraming pagbabago. Pinagsama-sama mo talaga ang Gate of Fortune. Napabulala si Wang Yanhui sa takot. May kaunting kaalaman si Wang Yanhui tungkol sa Fortune Gate, pati na rin ang ultimate cultivation technique nito, Gate of Fortune. Tanging ang mga nakamit ang perpektong kompetisyon ang magpapaikli sa Gate of Fortune gamit ang Fortune Energy sa kanilang mga katawan. Tinabi na, sa buong Fortune Gate, tanging ang hepe at ninuno lamang ang makakapag-condense sa Gate of Fortune, ngunit sa ngayon, sa harap nila, si Fang Chu ang nag-condense sa mismong gate na iyon. Ang Fortune Gate Chief at Ancestor ay parehong masters ng 10th Order High God Realm, ipinagkaloob na maaari nilang maunawaan ang Gate of Fortune cultivation technique hanggang sa perfection stage. Sa kabilang banda, ang cultivation ni Fang Chu ay nasa 5th Order High God Realm lamang, ngunit maaari na niyang i-condense ang Gate of Fortune. Ito ang pinaka-nakakatakot na punto. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Muchi, Yuya, at Lu Dongwei ay nadurog. Oo, ito ang Gate of Fortune. Nang tumunog ang boses ni Fang Chu, gumalaw siya, umatake sa isang korap. Ang kanyang malakas na palad ay tumama ngunit hindi patungo kay Huang Xiaolong. Ang pag-ataking ito ay nakatutok kay Wang Yanhui. Ang enerhiya ng Gate of Fortune ay gamulong, pinarami ang kapangyarihan ng palad ni Fang Chu na para bang nilalayo nitong guluhin ang lupa. Nagulat at galit na galit si Wang Yanhui nang makitang bigla siyang pinuntirya ni Fang Chu, gayunpaman, nang gagamit na siya ng ilang God Force, nadiskubre niya sa kanyang pagkadismaya na ang kanyang God Force ay pinigilan ng isang nakakatakot na puwersa. Hindi niya magagamit ang kahit isang hibla nito. Chiti. Natakot at natarante si Wang Yanhui. Sumara ang malakas na palad ni Fang Chu, tumama sa dibdib ni Wang Yanhui. Ang napakatinding puwersa ay nagpalipad sa kanya pabalik na humahampas ng paalang sa dingding at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Ang dugo ay inuubo ng subo, nabahira ng mukha, robe, at sahig ni Wang Yanhui. Talo sa isang galaw. Sa panonood nito, nawala ng kulay ang mga mukha ni Muchi, Yuya, at Lu Dongwei. Malamig na pinagmamasdan ni Fang Chu si Wang Yanhui na nakahiga sa sahig, ang kanyang pagtawa ay masakit sa tenga, nakalimutan kong sabihin sa iyo na kayang sugpuin ng aking Gate of Fortune ang lahat ng uri ng God Force. Ito ay parang huling pako sa kabaong para kay Muchi, Yuya, at Lu Dongwei. Tigilan ang lahat ng uri ng God Force. Si Fang Chu ay isa ng 5th Order High God Realm, at higit pa doon, ang kanilang God Force ay pinipigilan, paano sila lalaban. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela.
Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 877. Dahil ba sa Azure Dragon Divine Fire? Pagkatapos ay itinuon ni Fang Chu ang kanyang tingin kay Muchi, Yuuya, at Lu Dongwei. Nang makita si Fang Chu na nakatingin sa kanilang direksyon, talagang natakot silang tatlo. Tinubukan nilang tatlo na umiwas sa gulat, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos, sa isang kislap ng liwanag, tatlong anino ni Fang Chu ang lumitaw, sabay-sabay na inilabas ang kanilang mga palad. Timuchi, Yuuya, at Lu Dongwei ay parang mga lantang dahon na tinatangay ng unos, silang tatlo ay lumipad sa bulwagan sa iba't ibang direksyon, na bumagsak sa dingding. Sa isang iglap, makapal ang hangin sa amoy ng dugo. Tinagmasdan ni Fang Chu ang apat na figure na umuungol sa sahig na may makapal na paghamak. Anong kalokohan ang pinakadakilang mga henyo sa loob ng 10 milyong taon, walang silbi, walang pinagkaiba sa basura. Nanginginig sa galit ang apat na lalaki. Fang Chu, hindi ako naniniwala na talagang nangangahas kang patayin kami. Umungol si Muchi, sa tingin mo ay mapoprotektahan ka talaga ng Fortune Gate. Ang pangungusap na ito ay nagdala ng ilang katotohanan. Hindi pa banggitin ang Muklan, ang Dark Elf Tribe, o ang Orthodox yang sect, isang Wango clan lang ang kapangyarihan na hindi kayang labanan ng Fortune Gate. Kahit napatayin silang lahat ni Fang Chu at makuha ang lahat ng kayamanan sa loob ng tirahan ng Lightning God na ito, sa sandaling bumalik siya, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Lalo na kung si Wango Yanhui ang pinakamatalinong henyo ng Wango clan sa nakalipas na 10 milyong taon. Kung papatayin si Wango Yanhui, gagawin ng Wango clan ang lahat at papatayin si Fang Chu anuman ang halaga. Umagalpak ng tawa si Fang Chu, hindi nababagabag kahit kaunti, basta makuha ko ang mga kayamanan sa pamana ng Lightning God na ito at mauna sa paligsahan, makakaakyat na lang ako sa Divine World. Ano ba ang mga Wango? At mo clans? Ano kayang gagawin nila sa akin? Ano ang maaari mong gawin sa akin? Tinawanggo Yanhui, Muchi, Yuuya, at Lu Dongwei ay nawalan ng pag-asa. Tulad ng sinabi ni Fang Chu, maaari siyang umakyat sa Divine World kapag natapos na ang tournament. Ang Wango Clan, Muklan, at ang dalawang iba pang puwersa ay walang magawa tungkol dito. Matapos malaman na mayroon ng planong pagtakas si Fang Chu, nanlabo ang kanilang mga mata, pinipiga ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso. Ang tatlong anino ni Fang Chu ay nagtagpo sa isang katawan, na ikinapit ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at dahan-dahang lumapit kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, ikaw na ngayon. Ang kanyang mahinang ngiti ay naging masama, wala ka bang gustong sabihin? O lumuhad at magmakaawa sa akin na huwag kang patayin, na nanunumpa na paglilingkuran ako bilang Panginoon, at magiging aso ko tulad ni Wang Na at ng iba pa. Sa ganitong paraan, maaari kong isipin na iligtas ang iyong buhay. Sa bawat hakbang niya, halos doble ang laki ng Gate of Fortune sa likod niya. Ang lakas ng kapalaran na nagmamadaling lumabas mula sa Gate of Fortune ay yumanig sa nakapalibot na kalawakan. Habang tumataas ang Fortune Energy sa hall, natuklasan ni na Wango Yanhui, Muchi, Yuuya, at Lu Dongwei na ang kanilang God Force ay lubusang napigilan. Habang nakatingin kay Fang Chu na naglalakad, mahinahong sumagot si Huang Xiaolong, ngayon, kahit lumuhad ka at magmakaawa sa akin na hayaan kang maging pinakatapat kong aso, papatayin pa rin kita. Umalangaw-ngaw ang malisyosong tawa ni Fang Chu sa bulwagan, ganun ba? Mukhang malaki ang tiwala mo sa iyong lakas, ngunit sayang, ang mamamatay ngayon ay ikaw. Ang kanyang anyo ay nawala sa isang indayog, halos agad na lumitaw sa harap mismo ni Huang Xiaolong. Nagtama ang magkabilang palad niya, dahilan para mapaungol ang Fortune Energy. Naging marahas at magulo ang puwersa ng kidlat sa himpapawid. Kung ikukumpara sa mga pag-atake sa Wango Yanhui at sa iba pang tatlo, ang pag-ataking ito kay Huang Xiaolong ay 10 beses na mas malakas. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga braso, ibinaling ang kanyang mga palad palabas, at hamampas pasulong sa counter. Dumagundong. Nayanig ang buong bulwagan dahil sa banggaan, parang bagyong dumaan sa isang kubo na gawa sa kahoy.
Ang nakakatakot na shockwave mula sa banggaan ay kumalat sa bawat sulok ng bulwagan na nagpalipad muli kay Wang Buyanhui at sa iba pa. Si Huang Xiaolong mismo ay ilang beses na sumuray-suray, umatras ng mahigit 10 metro bago nabawi ang kanyang balanse, samantalang si Fang Chu ay nakatayong matatag bilang isang bundok. O, inakala ni Fang Chu na ang pag-atake ngayon lang ay magpapalipad kay Huang Xiaolong at magiging parang apat na grupo ni Wang Buyanhui. Habang pinapanood siyang umaatres wala pang 100 metro, nagulat si Fang Chu. Nakakapagtaka na ang iyong katawan ay maaaring maging kasing tigas ng isang late 4th order high god realm, halos umabot sa peak late 4th order high god realm. Napabuntong hininga si Fang Chu sa paghanga, ngunit ang kanyang tingin ay naging nanlalamig sa susunod na sandali, ang kanyang hangarin na pumatay ay tumaas, ngunit, ang iyong puwersa ng Diyos ay ganap na pinigilan ng aking tarangkahan ng fortune, at hindi magagamit ang alinman dito. Kahit gaano kalakas ang iyong pisikal na katawan, hindi ka makakapantay sa akin. Patayin. Patayin. Sword of Fortune. Ako ang master ng fortune at creation, hawak ang kapalaran ng lahat ng buhay na nilalang sa aking kamay. Kung sino ang namamatay at ang nabubuhay ay nakasalalay sa akin. Tumagundong ang boses ni Fang Chu, niyanig ang langit at lupa. Nang isipin ni Wang Buyanhui at ng iba pa ang katotohanan na ang puwersa ng Diyos ni Huang Xiaolong ay napigilan din, nawala ang kanilang huling thread ng pag-asa. Bagamat talagang hindi kapanipaniwala ang pisikal na katigasan ni Huang Xiaolong, hindi siya katapat ni Fang Chu, na 5th Order High God Realm. Habang ang Sword of Fortune ni Fang Chu ay tumutusok sa kanya, bigla na lang, isang napakalaking puwersa ang sumugod na galit mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Mabangis na umikot ang God Force ng elemento ng kidlat ng Holy Dragon Supreme Godhead ni Huang Xiaolong, na nagtipon sa kanyang kamao, na mabilis na tinamaan ni Huang Xiaolong. Mahusay na Void Divine Feast. Ethereal at walang hanggan. Kaagad, ang Sword of Fortune na iyon ay nabasag sa mga piraso ng suntok ni Huang Xiaolong, samantalang si Fang Chu ay napaatras ng ilang beses. Nagkalat ang mga umalangaw ng kanyang boses. Biglang tumahimik ang hall. Tinitigan ni Fang Chu ang sarili niyang mga kamay na hindi makapaniwala. Kasabay nito, ang kanyang hindi paniniwala ay nakadirekta din kay Huang Xiaolong, Lightning God Force. Imposible. Ikaw, paano mo magagamit ang God Force? Hindi ka napigilan ng aking Gate of Fortune. Sino ang nagsabi na ang aking God Force ay pinigilan ng iyong Gate of Fortune? Humisi si Huang Xiaolong, kanina, ginamit ko lang ang physical strength ko, warm up lang. Kanina, nang i-condense ni Fang Chu ang Gate of Fortune para sugpuin sina Wang Buyanhui, Muqi, Yu Wuya, at ang God Force ni Lu Dongwei, agad na si Huang Xiaolong natuklasan na ang kanyang God Force, na nagmula sa tatlong pinakamataas na Diyos, ay maaaring gamitin gaya ng dati ng walang kaunting hadlang. Lihim na gama ng loob ni Huang Xiaolong dahil dito. Kung bakit hindi siya naapektuhan, i-deduce na ang kanyang mga pagka-Diyos na nasa pinakamataas na ranggo ay may kinalaman dito. Ang mga pinakamataas na ranggo ng mga Diyos ay ang mga hari ng lahat ng mga Diyos, na lumalampas sa lahat ng iba pang kapangyarihan. Nang makitang ang puwersa ng Diyos ni Huang Xiaolong ay hindi napigilan ng Fang Chu's Gate of Fortune ay nagluwal ng pag-asa sa puso ng 4 na taong nawalan ng pag-asa, may liwanag na bumalik sa kanilang mga mata. Sa puntong ito, nakabawi na si Fang Chu mula sa kanyang pagkabigla, makikita ang pagkalito sa kanyang mga mata, bakit hindi apektado ang iyong God Force ng aking Gate of Fortune? Dahil ba ito sa Asher Dragon Divine Fire? The Asher Dragon Divine Fire. Si Huang Xiaolong ay natigilan sa loob. Inakala ni Fang Chu na nahulaan niya ang dahilan, kaya napatawa siya, ang Asher Dragon Divine Fire ay talagang gaya ng sinabi ng alamat, na nagtataglay ng hindi maarok na kapangyarihan. Gayunpaman, Huang Xiaolong, ikaw ay masyadong mahina at hindi mo ganap na maipakita ang kapangyarihan ng Asher Dragon Divine Fire. Kahit na magagamit mo ang iyong God Force, hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Ipakikita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Gate of Fortune.
Ang mga higanting tarangkahan sa likod ni Fang Chu ay naglabas ng maningning na liwanag na kumalat sa 1,000 zang, umiikot ng walang hanggan na parang umaakit sa bawat huling sinag ng liwanag sa mundo. Mabilis na dumaloy ang enerhiya ng universo mula sa Gate of Fortune. Kasabay nito, tumaas ang aura ni Fang Chu. Dahil lang sa pressure mula sa kanyang aura, naging berde si Wang Buyanhui at ang tatlo pa dahil sa inis. Naging mas mapagbantay si Huang Xiaolong nang maramdaman niya ang pagtaas ng momentum ni Fang Chu, lihim na ginamit ang kanyang Holy Dragon at Archdevil Supreme Godheads. Ang pinakamataas na puwersa ng Diyos ay umagos palabas na parang ilog na bumubuo ng dagat sa paligid ng Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 878. Divide equally. Biglang nagpakawala ng mahabang alulong si Fang Chu, na parabang ang kanyang boses ay tumusok sa isang butas sa kawalan, na nagpakawala ng isang pagsabog ng maliwanag na ilaw. Gate of Fortune, umiikot sa kapalaran ng langit at lupa, Divine Fortune Feast. Ang mga kamao ni Fang Chu, na puno ng nakamamatay na aura, ay sumuntok kay Huang Xiaolong. Ang dagat ng makinang na liwanag na pinagsama-sama ng Gate of Fortune ay nabuo sa isang masa ng enerhiya, na bumaha tulad ng isang walang tigil na ilog ng galactic. Ito ay malawak at walang hanggan, marahas, makapangyarihan, mapanira, nilulunod ang lahat sa kanyang tiyan. Tumagundong ang puwersa ng kamao, na naglalabas ng lakas na sumisira sa mundo. Bago ang kakilakilabot na puwersa ng kamao na ito, ang dagat ng God Force na nakapalibot kay Huang Xiaolong ay tila maliit at mahina na parang malulunod siya sa puwersa ng kamao ni Fang Chu. Sa puntong ito, ang nakapalibot na Metal God Force sa paligid ng Huang Xiaolong ay sumambulat na may matalas na metal na liwanag, nakahawig ng milyon-milyong maluwalhating araw na umiral mula pa noong una. Ang nakakatakot na puwersa ng kamao na iyon nakahawig ng isang marahas na ilog sa wakas ay dumaong sa hadlang ng metalikong God Force ni Huang Xiaolong. Dumagundong. Umalangaw-ngaw ang mga malalakas na putok na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa maluwag na bulwagan nang lumitaw ang mga bitik ng itim na espasyo. Ang dagat ng metallic God Force ay nagkawatak-watek, naging nagniningning na alikabok na nakakalat sa lahat ng dako. Kasabay nito, ang 1,000 armas ay lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong. Halos makita ng isa ang mga ugat ng bawat braso, lahat ng libo sa kanila ay corporeal. Godly Zumi Art. Pagkatapos, ang Darkness Element God Force ay lumabas mula sa Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong. Azure Demon Claw, Kiss of 8,000 Demons. Pinalakas ng elemento ng kadiliman na God Force, ang mga sumisigaw na wraith at umaatungal na mga demonyo ay lumipad palabas na parang sirang pintuan ng baha. Nakatayo sa gitna ng mga wraith at diablo na iyon, si Huang Xiaolong ay mukhang isang pinuno ng underworld. Hindi mabilang na mga wraith at demonyo ang bumangga sa fortune energy mula sa kamao ni Fang Chu. Ang matigas na sahig na gawa sa hindi kilalang mga materyales ay basag, hindi nakayanin ang epekto ng mga puwersang nagbabanggaan. Ang mga malalim na bitik ay kumakalat sa iba't ibang direksyon, na humahaba sa sandaling ito. Nanginig ang mga katawan ni Huang Xiaolong at Fang Chu, na nagtataboy sa isa't isa. Paulit-ulit na nadapa ang dalawa hanggang sa marating nila ang magkaibang dulo ng bulwagan bago sila nagpakatatag. Ang iba pang 4 na tao sa bulwagan ay natamba sa hangin at nawala ng malay dahil sa nakakagulat na shockwaves. Makalipas ang mahabang panahon, puminahon ang magulong agos ng hangin sa bulwagan. Kabuong oras, hindi gumagalaw si Huang Xiaolong o si Fang Chu, pinagmamasdan ng isa't isa ng may pagbabantay. Ang Gate of Fortune ni Fang Chu ay nagtataglay ng whelmong power na lumampas sa tansya ni Huang Xiaolong. Ang naunang suntok na iyon, nang ang Gate of Fortune ay nag-assemble ng milyon-milyong ilaw, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa isang late 5th Order High God Realm. Nagulat si Huang Xiaolong, ngunit mas nabigla si Fang Chu. Si Fang Chu ay lubos na nagtitiwala na ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na upang sugpuin kahit ang isang late 5th Order High God Realm Master. Gayunpaman, sa palitan na iyon ngayon lang, si Huang Xiaolong ay pantay na naitugma sa kanya. Paano ito posible?
Si Huang Xiaolong ay isang medyo late second order high god realm. Sa anumang oras, madali niyang mapipiga ang isang late second order high god realm at hanggang mamatay gamit ang isang daliri. Ang hindi pagkilos at katahimikan ng magkabilang panig ay tumagal ng buong 10 minuto bago ang dalawa sa kanila ay gumalaw ng sabay sa pag-atake. Sa pagkakataong ito, pinili ni Huang Xiaolong na gumamit ng Wind Element God Force mula sa kanyang Holy Dragon Supreme Godhead. Ang hangin sa paligid niya ay umikot sa isang higanting bagyo at isang marangel na hanging dragon ang lumipad mula sa mata ng bagyo. Dragon Twirling Clouds. Samantalang ang Gate of Fortune ni Fang Chu ay bumuo ng umiikot na whirlpool ng Fortune Energy. Ang Stormwind ng Dragon at ang Fortune Energy Whirlpool ay nagsagupaan at nagbanggaan ng husto. Sa ilang paghinga, si Huang Xiaolong at Fang Chu ay nagpalitan ng higit sa isang dosenang galaw na naging sanhi ng pagyanig ng bulwagan bilang protesta. Mula sa di kalayuan, si Fang Chu ay parang nababalutan siya ng napakaraming ilaw na lalong lumalakas at lumiliwanag, samantalang si Huang Xiaolong ang soberano ng Underworld. Ang Darkness God Force ay umiikot sa paligid niya sa anyo ng mga humaangal na demonyo. Kabilang sa mga ito ay ang mga dragon ng baha ng kidlat na nabuo mula sa God Force ng kidlat, habang ang puwersa ng hangin ay nabuo ang dragon ng hangin na palm unit sa kalawakan. Galit at nabigla si Fang Chu. Darkness God Force, Kidlat God Force, Wind God Force, Metal God Force. Hindi niya kailanman naisip na ang talento ni Huang Xiaolong ay ganito kahanga-hanga. Ito ay lubhang nalihis sa paghatol ni Fang Chu. Ang isang Diyos na nagtataglay ng 4 na elemento ay hindi pa nagagawa mula noong sinaunang panahon. Higit pa rito, ang Darkness God Force ni Huang Xiaolong ay talagang may kakayahang lumunin at kaagnasan. Maaari pa nitong lumunin at sirain ang kanyang Fortune Energy. Ang pagtuklas na ito ay parang pagtanggi sa lahat ng nalalaman niya. Ang kanyang Fortune Energy ay isang Origin Force na mas mataas ang rango kaysa sa God Force. Ito rin ang dahilan kung bakit maaaring supulan ng kanyang Gate of Fortune si Wang Guyanhui, Muchi, at ang God Force ng iba. Ngunit ngayon, ang Darkness God Force ni Huang Xiaolong ay talagang binaligtad ang sitwasyon, nilalamon at sinisira ang kanyang Fortune Energy. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging kinakaing unti-unti at lumalamon na kapangyarihan. Nagalit si Fang Chu, ganap na itinulak ang kanyang Gate of Fortune upang agawin ang lahat ng enerhiya na maaari nitong makuha mula sa langit at lupa na makabuluhang nagpapataas ng kanyang lakas sa pag-atake. Ngunit gaano man kalakas ang kanyang mga pag-atake, hindi nila malagpasan ang mga proteksyon na hadlang ni Huang Xiaolong. Lumipas ang isang oras. Mas lumakas ang momentum ni Huang Xiaolong. Sa simula, ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay medyo nahihirapan sa paglamon ng Fortune Energy ni Fang Chu, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Huang Xiaolong na ang bilis ng kanyang paglamon ay naging mas mabilis, at ang kanyang sariling lakas ay talagang bumubuti. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Sa gitna ng matinding labanan, buong lakas na sinuntok ni Fang Chu si Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumalon. Huang Xiaolong, inaamin kong mayroon kang kaunting lakas. Hindi kita maaaring patayin, ngunit hindi mo rin ako maaaring saktan. Tayo ang magdurusa kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, huminto tayo dito, ano sa palagay mo? Maaari nating hatiin ang lahat ng mga kayamanan sa loob dito ng pantay-pantay. Malinaw na ginawa ni Huang Xiaolong ang pagtingin sa lumalamlam na Gate of Fortune sa likod ni Fang Chu, malamig ng inisyan, hati ng pantay-pantay. Nasabi ko na, kahit lumuhad ka at magmakaawa sa akin na maging pinakatapat kong aso, papatayin pa rin kita. Tumawa si Fang Chu sa kabila ng kanyang galit. Huang Xiaolong, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Dahil hinihiling mo ito, kahit na masaktan ako ng husto, aanihin ko ang iyong buhay. Nang si Fang Chu ay gagawa ng isa pang malaking hakbang, biglang naligo si Huang Xiaolong sa isang nagniningning na liwanag. Umindayog ang kanyang katawan, naging isang primordial divine dragon. Siya ay isang asul na dragon na hindi pa umiral noon, na nagpapalabas ng isang marangel na kapangyarihan ng dragon. Ang dagandong ng dragon ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa sa sandaling lumitaw ang asul na banal na dragon. Napaatras si Fang Chu sa pangamba, ikaw, galing ka sa Dragon Clan.
Hindi sumagot si Huang Xiaolong. Kapag indayog ng kanyang katawan, dumating siya sa itaas mismo ng ulo ni Fang Chu, pagkatapos ay bumagsak ang isang higanting dragon claw na may kadiliman at lightning god force. Mabilis na umiwas si Fang Chu sa gulat. Bahagya pa siyang nakaiwas, ngunit marahas na yumanig ang buong bulwagan. Sa pagbabalik tanaw, nakita ni Fang Chu na ang lugar na kinatatayuan niya ay naging isang higanting hukay. Isang malaking hukay na hugis dragon claw. Sumabog ang takot sa kanyang puso, kahit ang matinding labanan nila kanina ay hindi nagawang magdulot ng ganitong lawak ng pinsala sa sahig. Matapos mag-transform si Huang Xiaolong bilang isang primordial divine dragon, ang kapangyarihan ng isang claw ay nakakatakot. Habang nabigla pa si Fang Chu, hindi man lang siya nilinggan ni Huang Xiaolong. Sa isa pang pagindayog ng kanyang katawan ng dragon, isang malaking buntot ng dragon ang dumaan patungo kay Fang Chu. Ang hangin ay sumisigaw habang ang malaking buntot ng dragon ay lumapit sa kanya. Si Fang Chu ay hindi nang ahas na pigilan ito gamit ang kanyang katawan, nakaiwas ng malungkot. Ang buntot ng dragon ni Huang Xiaolong ay tumama sa isang halijing bato na naging mga durog na bato. Pinapanood si Fang Chu na umiiwas muli sa kanyang pag-atake, ang bilis ni Huang Xiaolong ay tumaas. Bago pa makapag-react si Fang Chu, tinamaan na siya ng dragon claw ni Huang Xiaolong na natamba siya sa hangin. Nang bumagsak siya sa sahig, ang kanyang puting damit na brocade ay sumabog sa mga pira-piraso at umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Ang Gate of Fortune sa likod niya ay marahas na kumikislap na parang anumang oras ay maaaring mabasag. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 879. Ang unang lugar. Hindi tumigil si Huang Xiaolong matapos itumba si Fang Chu sa hangin gamit ang kanyang kuko. Sa isa pang mabilis na pagindayog ng kanyang katawan ng dragon, muli siyang nagpakita sa itaas ni Fang Chu na nagpadala ng isang dragon claw na bumagsak. Si Fang Chu ay nakaimbed ng malalim sa matigas na sahig, at ang Gate of Fortune sa likod niya ay sumabog sa mga tipak ng ilaw sa ilalim ng pag-atake ni Huang Xiaolong. Si Fang Chu ay naliligo sa sarili niyang dugo, kaya't parang halos walang buo na bahagi sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang pagsabog ng liwanag ang nagmula sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumundag na may layuning pagpatay at puot na nanlilisik kay Huang Xiaolong. Ang kanyang bibig ay nahati sa isang nakakatakot at nakakatakot na ngiti. Huang Xiaolong, paano kung talagang bahagi ka ng sinaunang Dragon Clan at may malalakas na pag-atake? Matagal ko nang nakamit ang katawan ng paglikha na may kakayahang kunin ang anumang umiiral na enerhiya sa ilalim ng kalangitan. Kahit gaano pa kabigat ang mga sugat ko, makakabawi ako. Bukod dito, ang aking Fortune Godhead ay isang mataas na antas ng Emperor Rank Godhead. Wala kang paraan para sirain ang aking kaluluwa, nakatadhana akong maging isang walang katulad na dakilang emperador sa banal na mundo. Hindi mo ako kayang patayin ngayon, at sa makatuwid, ang mamamatay sa hinaharap ay ikaw. Tumawa ng malakas si Fang Chu, naghisteryoso ang hangganan. Mataas na Emperor Rank Godhead. Fortune Godhead. Talagang nabigla si Huang Xiaolong, itong Fortune Godhead na pinag-condense ni Fang Chu ay talagang umabot sa mataas na ranggo ng emperador. Maging si Siang Mingji na nakakuha ng Asher Dragon Divine Fire ay nakagawa lang ng top rank 10 Godhead. Sa itaas ng mataas na ranggo ng emperador ay ang pinakamataas na ranggo ng emperador, at sa itaas doon ay ang pinakamataas na ranggo ng Diyosa. Kataas-taas ang ranggo ng Diyos ang tulad ng taglay ni Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, gulat na gulat ka, tama ba? Na ang aking pagka-Diyos ay mataas na ranggo ng emperador. Nang mapansin ang pagkabigla sa mukha ni Huang Xiaolong, kampante na tumawa si Fang Chu, ang katotohanan kaya kung I condense ang isang mataas na Emperor Rank Godhead ay nagpapatunay na ako ay isang taong may malaking kapalaran at kapalaran, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Ganoon ba? Sa pagtingin sa halatang kasiyahan sa mukha ni Fang Chu, ngumisi si Huang Xiaolong. Isang kumikinang na kulay abong apoy ang lumitaw sa paligid ng kanyang dragon claw na nagiging masiksik. Sa sandaling lumitaw ang kumikinang na kulay abong apoy, nagsimulang gumuho ang nakapalibot na espasyo.
Ang kasiyahan sa mukha ni Fang Chu ay natigil, ang kumikinang na kulay abong liwanag na iyon ay talagang nagparamdam sa kanya ng hininga ng kamatayan. Huang Xiaolong, maghintay. Tigaw ni Fang Chu. Ngunit hindi tumigil ang Dragon Claw ni Huang Xiaolong, ang kumikinang na kulay abong apoy ay tumagos sa noo ni Fang Chu, diretso sa dagat ng kanyang kaluluwa. Sa itaas ng Soul Sea ni Fang Chu ay isang napakalaking lumulutang na Diyos na malapit sa 1,000 li ang diametro. Ito ay isang napakalaking Diyos na nagpapalabas ng lahat ng uri ng liwanag na posibleng umiiral sa mundo. Ito ang Fortune Godhead ni Fang Chu. Kahit na ang laki nito ay hindi kayang makipagkompetensya sa mga kataas-taasang Diyos ng Huang Xiaolong, ito ay kamangha-mangha kumpara sa mga regular na Diyos. Ang kumikinang na kulay abong apoy ni Huang Xiaolong ay nakatutok sa Fortune Godhead ni Fang Chu sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang Soul Sea, na kumalat sa napakalaking Diyos na iyon. Ang Fortune Godhead ni Fang Chu ay biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag, marahas na nanginginig habang sinusubukan nitong itapon ang kulay abong apoy ni Huang Xiaolong, ngunit ang apoy na iyon ay halos agad na sinunog ang nakasisilaw na liwanag mula sa Fortune Godhead. Ilang sandali pa, ang kulay abong apoy ay nakabalot na sa Diyos, tumagos sa huling mga hadlang na protection ni Fang Chu at tumusok sa kanyang Fortune Godhead. Namutla ang mukha ni Fang Chu habang pinagmamasdan siya. Siya ay balisa at galit na galit, mariing itinanggi ito, hindi, paano ito posible? Anong apoy ito? Hindi ang Asher Dragon Divine Fire. Dahil ang kanyang pagkadyos ay mataas na ranggo ng emperador, naniwala si Fang Chu na kahit na ang Asher Dragon Divine Fire ay hindi maaaring sumunog sa mga proteksyon na hadlang ng kanyang Diyos. Pumuso si Huang Xiaolong, syempre hindi ito ang Asher Dragon Divine Fire. Ito ang resulta ng apat na banal na apoy na nagsanib sa isa, na nagsilang ng isang bagong uri ng apoy. Kung tungkol sa kung anong uri ng apoy ito, si Huang Xiaolong mismo ay hindi alam sa oras na ito. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin, walang pakinabang ang pagpatay sa akin. Kapag umalis ka sa lugar na ito, ang Fortune Gate ay hindi ka ililibre. Napasigaw si Fang Chu sa takot, nakuha ko na ang mga kayamanan sa loob ng cultivation dwelling ng Fortune Gate Old Ancestor. May Divine Fortune Pellet, maibibigay ko sa iyo. Ang Fortune Godhead ni Fang Chu ay hindi matatag na kumikislap habang siya ay gumawa ng huling pagsisikap na labanan ng kulay abong apoy ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay malayo, walang pakialam sa tukso ni Fang Chu, na nagpapataas ng daloy ng kulay abong apoy. Nagpakawala si Fang Chu ng masakit na pag-iyak, namumula ang mga mata, Huang Xiaolong, ang katawan na ito ay isang avatar lamang. Patayin mo ang avatar ko at hindi ka liligtasin ng orihinal kong katawan kapag umakyat ka sa Divine World. Nang malapit ng masunog ang kanyang kaluluwa, sumigaw si Fang Chu. Natigilan si Huang Xiaolong. Avatar. Ang Fang Chu na ito ay talagang isang avatar, at mayroong isang orihinal na katawan. Sa oras na ito, sa labas ng Ian Square, lahat ay kinakabahan na nanunood sa listahan ng rangkang. Ilang araw na ang nakalipas mula nang makapasok si Huang Xiaolong sa nangungunang 10 at huminto sa ika-8 pwesto. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay bumagal hanggang sa paghinto, habang si Jiang Xiaozo ng Tempest Academy ay mabilis na nakahabol sa kanya. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 2 araw, malalampasan ni Jiang Xiaozo si Huang Xiaolong. Sabi ni Wang Gushuo habang nakatingin sa listahan ng rangkang. Tumango si Wang Guji bilang pagsangayon, di ba sinabi ko na kanina, ang pinakamataas na maaabot ng Huang Xiaolong na ito ay ang ika-8 pwesto, dahan-dahan siyang itutulak pababa ng mga taong nasa likod niya. Malamang, iyon ang nangyayari. Tumango si Wang Guyuan, sa paraang nakikita ko, si Huang Xiaolong ay masisipa mula sa nangungunang 10 sa loob ng halos 10 araw. Malalampasan ni na Jiang Xiaozo, Jian Shi, at Lu Dongwei si Huang Xiaolong sa mga puntos. Sa oras na matapos ang paligsahan, ang huling ranggo ni Huang Xiaolong ay dapat nasa ika-15 pwesto. Ang ibang Wango Clan Elders ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa oras na ito, ang isa sa Wango Clan Elders ay natigilan habang nakatingin sa pangalawang pangalan sa listahan ng rangkang.
Napansin ito ni Wang Gushuo at ng iba pang elder at tumingin sila sa parehong direksyon. Ang unang napakatalino na pangalan na pangalawa sa listahan ng Rango ay biglang nagsimulang mawala ng kinang. Ang mga pagbabagong nangyari sa pangalan ni Fang Chu ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa plaza at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala at pagkabigla. Ito ay, ang second rank Fang Chu ay bumagsak na. Bago ang nabigla at hindi makapaniwalang mga mukha sa paligid ng plaza, ang pangalan ni Fang Chu ay biglang sumabog mula sa listahan ng rangkang, nakahawig ng pagsabog ng ilang daang magagandang araw ng sabay-sabay. Ang mga pagsabog ng nakasisilaw na liwanag ay kumalat sa hangin sa itaas, na nagbibigay liwanag sa buong parisukat, na nakikita mula sa bawat direksyon. Nakasilaw na pinagmamasdan ng mga mata ang nakasisilaw na liwanag sa itaas ng plaza. Makalipas ang mahabang panahon nang mawala ang liwanag sa itaas, ibinalik ang kalangitan ng lungsod sa dati nitong kalmado. Makalipas ang isang segundo, lahat ng mata ay naakit sa biglang makinang na liwanag na nagmumula sa listahan ng rangkang. Tutuktok ng listahan ng rangkang, kumikislap ang mga nagniningning na ilaw, nanginginig ng lumitaw ang isang pangalan. Wang Xiaolong. Mula sa simula ng paligsahan, monopolyo ni Wang Guyanwei ang unang pwesto hanggang ngayon, nang siya ay nai-relegate sa pangalawang pwesto, sa ibaba ng Wang Xiaolong. Lahat ay natulala. Si Wang Gushuo, Wang Guji, at iba pang Wango clan elders ay agape. Wang Xiaolong. Tiningnan ng principal ng Asher Dragon Institute ang pinakamataas na pangalan sa listahan ng rangkang, pakiramdam niya ay nawala ang kanyang kaluluwa. Ang kaguluhan sa paligid niya ay parang sa malayo. Ang mga ekspresyon ni Feng Yang, Liu Yun, Chi Wen, at Chen Yang ay kasing dramatiko. Ang maingay na plaza ay biglang bumagsak sa isang mahabang katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang boses ni Wang Guji ay pumutol sa katahimikan, medyo namamaos, ang Fang Chu na iyon. Ay pinatay ni Wang Xiaolong. Agad naman siyang napatigil pagkasabi nito. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 880. Installment Ceremony. Pagamat wala ng mga salita ang nagmula kay Wang Guji, paano mabibigo ang grupo ng Wango Clan Elders na makita ang pinagbabatayan na kahulugan? Si Fang Chu ay pinatay ni Wang Xiaolong. Kung hindi nito maipaliwanag ang biglaang pagtalo ni Wang Xiaolong mula sa ikawalong pwesto hanggang sa una. Si Wang Guyuan, nakakasabi lang na si Wang Xiaolong ay tiyak na masisipa mula sa nangungunang 10 at malamang na nasa ika-15 pwesto kapag natapos ang torneo, ay hindi maiwasang magpahayag ng isang mapait na ngiti, mukhang minaliit ko itong Wang Xiaolong Mamantong hininga din si Wang Guchangqing, lahat tayo ay minamaliit ang Wang Xiaolong na ito, sinong mag-aakalang may kakayahan siyang patayin si Fang Chu. Bagaman malayo ang lakas ni Fang Chu sa Wang Guyanwei, isa pa rin siyang maagang Fourth Order High God Realm. Mataimtim na sinabi ni Wang Gushuo, sa paghusga mula sa katotohanan na ang Wang Xiaolong na ito ay maaaring pumatay sa kanya, natatakot ako na siya ay may lakas ng isang peak mid Fourth Order High God Realm Master kahit papaano, marahil kahit isang late Fourth Order. Ang mga Wango Clan Elder na ito ay hindi alam na itinago ni Fang Chu ang kanyang totoong cultivation realm at ipinapalagay na siya ay isang maagang disipulo ng Fourth Order High God Realm. Tumango si Wang Guji bilang pagsang-ayon, itong si Wang Xiaolong, iniisip ko kung ilang taon na siyang naglilinang. Ito ba ay 1,800 taon o mas malapit sa 2,000 taon? Ang magkaroon ng ganoong lakas, talagang kahanga-hanga. Habang ang mga tao sa Ian Square ay same time na pinag-uusapan ang tungkol kay Wang Xiaolong na nangunguna na may pagkabigla na nanginginig sa kanilang mga puso, malayo sa hindi kilalang bilang ng mga kalawakan, pabalik sa Black Tortoise Galaxy, si Wang na ay malayang nakasandal sa kanyang upuan sa loob ng ang maluho ng Wawang Peak sa loob ng bakuran ng Black Warrior Institute, na tinatangkilik ang ilang mabangong tiyaan na ginawa mula sa mataas na kalidad na dahon ng tiyaan ng Heavenly Mountain. Sa mga araw na ito, si Wang na ay nasa magandang kalagayan.
Habang papalapit ang araw ng bagong Black Warrior Institute Principal Installment Ceremony, parami ng parami ang mga Grand Elder at Elder ng Institute ang nagpahayag ng katapatan sa kanya. Mayroong mahigit isang buwan na lang ang natitira bago matapos ang High God Advancement Tournament, tama ba? Tamad na sinulyapan ni Wang na ang taong nakatayo ilang hakbang sa ibaba, si Grand Elder He Jiwo. Ganun nga, Institute Principal. Si He Jiwo ay gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong, magalang na sinagot si Wang na. Bagamat hindi pa nagaganap ang installment ceremony, binati na ni He Jiwo at ng iba pa si Wang na bilang Institute Principal. Sa opinyon ng mga taong ito, tiyak na ang paghalili ni Wang na sa posisyon ng Black Warrior Institute Principal. Malakas na nagtaka si Wang na, nagtataka ako kung paano ang ranking ng tournament. Dahil sa malaking distansya sa pagitan ng Eternal Galaxy at Black Tortoise Galaxy, ang balita ng mga pinakabagong pagbabago sa listahan ng rango ay hindi mailipat sa kanila sa maikling panahon, kaya si Wang na at ang iba pa ay ignorante pa rin sa final ranking ng tournament. Resulta: ang punong guro ng instituto ay makatitiyak ng 1,000 beses. Dahil personal siyang haharapin ng dakilang Panginoon, siguradong patay na ang Wang Xiaolong na iyon. Ngumiti si He Jiwo, at nagpatuloy, bukod dito, nalaman ko na sinaktan ni Wang Xiaolong ang ilang mga disipulo ng Yellow Family, na tiyak na hindi siya bibitawan, malamang na siya ipatay na. May hindi nakukubli na poot at hinanakit sa mga mata ni Wang na, nakakalungkot na hindi ko mapatay si Wang Xiaolong ang asong iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Tumawa si He Jiwo, bagaman patay na si Wang Xiaolong, nandyan pa rin ang Wang family. Pagdating ng panahon, puhulihin at dadalhin kong buhay ang mga taong ito sa harap ng Institute Principal para maibulalas mo sila at harapin sila ng naaayon. Tumango si Wang na may kasiyahan. Institute Principal, sa totoo lang, hindi na natin kailangang hintayin ang pagbabalik ni Feng Yang para magpatuloy sa installment ceremony. Biglang sabi ni Grand Elder He Fei. Natukso si Wang na, ang ibig mong sabihin. Ayon sa itinatag ng mga patakaran, ang oras para sa seremonya ng pag-install ay lumipas na, sa makatuwid, kahit na magdesisyon ang Institute Principal na gawin ang seremonya bukas, walang valid na dahilan si Feng Yang para hatulan ka sa pagbabalik niya. Dagdag pa ni He Fei, at si Feng Yang, para mapanood ang kanyang personalang pagganap ng alagad sa torneo, umalis sa Institute at maging sa Black Tortoise Galaxy sa mahabang panahon at hindi nagmamadaling bumalik upang isagawa ang seremonya ng installment gaya ng inaasahan ng isang Institute Principal. Pagbalik niya, magagamit ito ng Institute Principal bilang dahilan para parusahan siya. Nagliwanag ang mga mata ni Wang na, halos pumalakpak ang kanyang mga kamay, sumisigaw, magaling. Ipasa kaagad ang aking mga utos, anyayahan ang lahat ng kilalang puwersa ng Black Tortoise Galaxy na dumalo sa seremonya ng pag-install makalipas ang 1 buwan, dapat imbitahan ang lahat ng mga ninuno at patriarch. Oo, principal ng institute. Magalang na kinilala ng kasalukuyang Grand Elder. Tirichit Asterisk S. Kasabay nito sa umaapaw na kidlat na mundo, pinanood ni Wang Xiaolong si Fang Chu na walang buhay na bumagsak sa sahig. Ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay agad na nagsimulang lumunin ang dugo ni Fang Chu at Fortune Energy, umaagos na parang mga alon sa kanyang katawan. Si Wang Xiaolong ay nababalot sa isang tuko ng kumikinang na maliwanag na liwanag habang ang bangkay ni Fang Chu ay lumiliit sa isang nakikitang bilis. Kawala pang 100 paghinga, ang katawan ni Fang Chu ay ganap na naging isang tuyong bangkay. Pagkalipas ng ilang minuto, ang Fortune Godhead na malapit sa 1,000 li ang diametro ni Fang Chu ay sumabog sa kumikinang na alikabok na wala sa hangin. Ang bawat huling strand ng Fortune Energy sa loob ng Godhead ni Fang Chu ay hinigop ni Wang Xiaolong, tinulungan siyang makatungtong sa Peak Plate Second Order High God Realm, na malapit nang makapasok sa Third Order High God Realm. Sa pagtingin sa tuyong bangkay, pinasadahan ni Wang Xiaolong ang isang piraso ng Fire Element God Force dito, ganap na nasunog ang huling bahagi ng katawan ni Fang Chu. Noon lamang niya napagmasdan ang 4 na tao, sina Wang Guyanhui, Mu Qi, Yu Wuya, at Lu Dongwei, na nakahiga sa magkaibang sulok.
Bagamat lahat sila ay nagduso mula sa pag-atake ni Fang Chu at sumailalim sa matinding labanan na shockwaves na nilikha ng labanan ni Huang Xiaolong at Fang Chu, ang apat na taong ito ay buhay pa rin. Wala lang silang malay na madaling naayos matapos pakainin ni Huang Xiaolong ang bawat isa sa kanila ng Undying God Pill. Pagkagising, tumingin silang apat sa kawawang silang bulwagan, ngunit wala silang nakitang palatandaan ni Fang Chu. Huang, Kuya Huang Xiaolong, nasaan ang Fang Chu na iyon? Siya ba, ikaw? Hindi mapigilan ni Mochi na magtanong, medyo nag-aalangan. Halos matawa si Huang Xiaolong nang marinig niyang tinawag siya ni Mochi na Big Bro. Tinagot niya ang tanong ni Mochi, tama, pinatay ko si Fang Chu. Nang makamit ang kumpirmasyon ni Huang Xiaolong na siya nga ang pumatay kay Fang Chu, Wang Guyanhui, Mochi, Yu Wuya, at Lu Dongwei ay nanginginig ang puso nila, ang kanilang mga mata malalaking kamao na nakatitig kay Huang Xiaolong. Hindi nila nakalimutan na si Fang Chu ay talagang isang 5th Order High God Realm Master, ngunit siya ay pinatay pa rin ni Huang Xiaolong. Kung gayon, ano ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong? Parang kinakapos ng hininga ang apat. Hindi nagtagal at napansin nila ang mga pagbabago sa listahan ng pagraranggo. Ang pangalan ni Fang Chu ay nawala at si Huang Xiaolong ay umakyat sa tuktok na lugar. Hindi pinansin ng apat, itinuon ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa higanting bangkay ng Lightning God na hindi pa rin naaapektuhan sa hangin. Sa kabila ng nakagigimbal na labanan mula kanina, ang bangkay ng Lightning God ay hindi nagdusa ng kaunting pinsala. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang bangkay ng Lightning God na iyon at ang higanting Divine Lightning Hammer sa tabi nito ay lumipad papunta sa kanyang Azure Ring. Si Wang Guyanhui at ang tatlo pa ay napapanood lamang ni Huang Xiaolong na inaalis ang bangkay ng Lightning God at ang Divine Lightning Hammer, ni isa sa kanila ay walang nang ahas na magsalita. Ang 5-footed Divine Cauldron sa gitna ng hall ay pumasok din sa Azure Ring ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, uminom lamang siya ng ikatlong bahagi ng mga pildores na inilagay sa mga drawer sa apat na sulok ng bulwagan, na iniwang ang natitira ay pantay na nahahati sa apat na tao. Natural, silang apat ay walang reklamo, at sa katunayan ay nagpapasalamat kay Huang Xiaolong. Ang mga ito ay mga pildores na pinino ng isang Heavenly God Master, bawat solong tableta ay lubhang mahalaga. Matapos kolektahin at hatiin ang mga table tas sa loob ng bulwagan, ginamit nila ang 5 susi upang muling buhayin ang gitnang Porma Sayon na umalis sa bulwagan. Pagkatapos umalis sa bulwagan, nagpaalam sina Wang Guyanhui, Mochi, at Lu Dongwei kay Huang Xiaolong at umalis, iniwan ang kanilang bahagi ng susi kay Huang Xiaolong. Nang mawala ang tatlo sa kanilang paningin, lumingon si Huang Xiaolong at inutusan si Yu Wuya na mag-ingat. Magalang na kinilala ni Yu Wuya, habang si Huang Xiaolong mismo ay pumasok sa pinakamalalim na espasyo sa ilalim ng lupa ng tirahan ng cultivation ng Lightning God gamit ang 5 susi. Dito, sa pinakamalalim na seksyon sa ilalim ng lupa ng tirahan ng paglilinang ng Lightning God, naglatag ng isang espiritual na ugat na kahawig ng isang higanting dragon ng kidlat na may haba na ilang dangli. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.